Kabanata 501. Sa kasong ito, nais kong hilingin sa inyong lahat na gumawa ng kaayusan para kay Feifei na makipagkompetensya sa batang iyon. Bagamat mahina ang boses ng Supreme Headmaster, ang matataas na opisyal na responsable sa pag-aayos ng labanan ay hindi nang ahas na labagin ito. Bagamat medyo nalungkot ang punong guro na si Chang Yaiying, wala siyang magagawa tungkol dito dahil si Chang Yali ang kanyang Panginoon, at ang kanyang paglilinang ay mas mahusay kaysa sa kanya. Noon pa man, 2 taong malabong magkita ay isinaayos na magkasama, ngunit hindi sila nagkita ng ganoon kabilis. Kasabay nito, si Elder Jean sa kabilang panig ay nag-aayos din ng 2 tunggalian. Sa 2 tunggalian na ito, ang isa ay laban kay Zhao Ji at ang isa ay laban kay Dai Yuleng. Ang iba pang mga senior executive sa malapit ay pumikit dito, at hindi ito nasaktan. Ang resulta ay ang susunod na kalaban ni Zhao Ji ay isang mandirigma sa 2 antas ng pambihirang kaharian, at nasa kanya lamang ang tuktok ng 2 antas ng pambihirang kaharian. Ang susunod na kalaban ni Dai Yuleng ay ang maagang yugto ng 4 na antas ng pambihirang kaharian, at mayroon lamang siyang maagang yugto ng 3 antas ng pambihirang kaharian. Hindi nag-ayos si Elder Jean ng sobrang agresibong kalaban. Medyo halata naman iyon. Kailangan pa rin niya ang dati niyang mukha. Bukod dito, naramdaman niyang sapat na ang mga kalaban sa mas mataas na antas para talunin sina Zhao Ji at Dai Yuleng. Kung tutuusin, hindi naman henyo ang 2 taong ito. Hindi naging madali ang pakikitungo sa mga mandirigmang kapareho ng antas noon. Munting hayop Ling Xiao, kung maglakas loob ka na bastyusan ako, magdadala ako ng kasawian sa lahat ng tao sa paligid mo. Malamig niyang pinandilatan si Ling Xiao at inisip ang sarili. Napakaliit ng pinuno ng marangal na law enforcement hall, hindi katakatakang ang mga disipulo at apo na kanyang sinanay ay sobrang kasuklam-suklam. Pinigyang pansin ni Ling Xiao ang lahat ng ito. Nang lumitaw ang kalaban ni Zhao Ji, karaniwang naramdaman ng lahat na si Zhao Ji ay tiyak na matatalo. Brother Imperial, kasalanan mo ang lahat sa pagpipilit mong maging kaibigan ang Ling Xiao na iyon. Ngayon na mas mabuti na, nakikita ko na may sadyang sinusubukang guluhin ka. Unti-unting huminahon ang kaisipan ni Zhao Si sa mga oras na ito, ngunit para kay Zhao Si Ji at Ling bagamat may mabuting pakikitungo sa kanya si Xiao Xiao, pakiramdam niya ay hindi ito nararapat. Hindi bale, kung matalo ka, matatalo ka. Anyway, may chance ka pa. Tsaka, paano kung hindi ka makadalo sa tower climbing ceremony? Kuya Huang, pinili ko si Ling Xiao bilang kaibigan ko dahil ang taong iyon ay so loyal. Sabi ni Zhao Ji. Paakyat na sana siya sa stage, pero hinawakan siya ni Ling Xiao, at saka may ibinulong sa tenga niya. Talaga? Gulat na tanong ni Zhao Ji. Tama ang narinig mo, gawin mo yan pagkatapos mong umakyat. Tumango si Ling Xiao sa kanya. Okay, naniniwala ako sa sinabi ni Senior Brother Ling. Tumalon si Zhao Ji sa entablado ng kompetisyon. Nang ang lahat sa panig ni Elder Jean ay naghihintay na makita ang kanyang biro, bigla niyang tinapos ang labanan sa isang napakagandang galaw. Isang galaw para manalo. Tinamaan ng todo ang kahinaan ng kalaban. Kahit na ito ay isang mas mataas na antas, ito ay hindi masyadong marami. Ang dahilan kung bakit ang mga henyo ay maaaring lumukso sa mga hamon ay dahil sila ay may pambihirang paningin at nakakakita ng mga kahinaan ng kanilang mga kalaban. Si Zhao Ji ay hindi isang henyo, ngunit sa gabay ni Ling Xiao, madali siyang manalo sa isang buong suntok. Iyan na naman ang lalaking iyon na si Ling Xiao. Punong guro, hindi ba ito labag sa batas? Hindi napigil ang magtanong ni Meng Yuan. Mapangahas, bakit ka nakikipag-usap sa punong guro? Matagal nang hindi nasisiyahan si Guanghan Chanzhen sa mga tao ni Elder Jean. Kanina pa siya nagpipigil, ngunit ngayon ay sumabog na siya sa wakas. Disciple, guilty ako. Paghingi ni Meng Yuan ng pangit na mukha. Okay, hindi ito isang paglabag. Walang problema sa pagbibigay ng ilang gabay bago ang laro, ngunit hindi ito gagana pagkatapos magsimula ang labanan. Paalala ni Chang Yaiying. Ang susunod na proseso ng labanan ni Dai Yuleng ay karaniwang pareho, at siya ay nanalo sa kalaban pagkatapos ng gabay ni Ling Xiao. Bagamat alam ng 2 taong ito na ito ay maaaring maging napakalaki, ayaw lang nilang ipakita ang kanilang mga taktika dito. Kung hindi, sa kanilang lakas, maaari pa rin silang manalo ng malungkot.
Napakahalaga ng seremonya ng pag-akyat sa tore. Kahit na ang mga may pinakamasamang pagkakataon, hanggat hindi sila namamatay sa loob, ang kanilang paglilinang at lakas ay bubuti ng mabilis pagkatapos nilang lumabas. Kaya ni isa sa kanila ay walang gustong palampasin ito. Tinulungan sila ni Ling Xiao dahil dito. Sa mga sumunod na laban, sina Bai Feifei, Wu Yang, Xin Wu, Leng Hao, at Ming Tian pa rin ang nanalo. Sina Bai Feifei, Wu Yang, Xin Wu, at Ming Tian ay karaniwang malulutas ang problema sa isang galaw. Ngunit ang ikinagulat ni Ling Xiao ay talagang nakapag-polem na siya, at medyo naguguluhan siya. Siyempre hindi ko masyadong inisip yun. Ang bilang ng mga tao ay unti-unting lumiliit, at ang mga polem ay posible. Walang duda na si Bai Feifei ang pinakamalakas. Sina Wu Yang at Xin Wu ay mga veteranong disipulo sa loob. Ito ang kanilang huling pagkakataon na lumahok sa seremonya ng pag-akyat ng tore. Ang mga mandirigma sa ikapitong anta sa pambihirang kaharian ay likas na napakalakas. Pagkatapos nila, natatakot ako na si Ming Tian ay, Leng Hao, dalawa ba silang mahusay na henyo? Hoy, huwag kalimutan si Ling Xiao, na panatili niya ang isang walang kapantay na tagumpay sa ngayon. Kung mayroong isang tuntunin ng magkasunod na panalo at promosyon, natatakot ako na matagal na siyang na-promote. Ito sa kabaligtaran, bagaman si Ling Xiao ay isang panlabas na alagad ng sekta, ang kanyang lakas ay hindi maarak. Ang taong ito ay isa ring halimaw. Siya ay napakalakas ngunit tumangging pumasok sa loob, sekta. Talagang kakaiba. Nagkaroon ng maraming talakayan sa madla. Ang focus ng talakayan ay tungkol kay Ling Xiao, dahil sa ngayon, si Ling Xiao ang pinakamahirap na tao para makita nila. Tingnan natin, maglalaro si Ling Xiao ng ilang mga trick, ngunit maaaring wala siyang tunay na lakas. Malinaw, ang talakayan tungkol kay Ling Xiao ay halatang polarized. Kung gusto mo ito ng sobra. Ang mga ayaw nito ay nagseselos at malungkot, at hahanapan nila ng mali si Ling Xiao kahit anong mangyari. Nang 60 tao na lang ang natitira, lalong tumindi ang eliminasyon. Sa wakas ay natalo si Zhao Ji sa isa pang laro, na itinuturing na dobleng pagkatalo sa ngayon. Gayunpaman, sa pagkatalo na ito, naramdaman ni Ling Xiao na si Zhao Ji ay napakatalino. Ang kalaban ay may kayamanan sa kanyang kamay, kaya hindi na kailangang harapin siya ng direkta. Gayunpaman, ang dalawang kabiguan ay ganap na pinapayagan. Malapit na tayo sa huling 40 lugar, walang dahilan para ubusin ang pisikal na lakas. Baka pagkatapos nitong round ng bakbakan, hindi na kailangan pang lumaban. Nang makilala ni Dai Yulang si Ming Tian, ipinahayag din niya ang kanyang pagkatalo. Hindi siya lalaban sa isang labanan na imposibleng manalo. At kahit na natalo siya sa pagkakataong ito, isang beses lang siya natalo. Para naman kay Shangguan Lei, napakaswerte niya. Siyempre, masasabi rin na tinulungan siya ni Elder Jin na ayusin ang isang mas mahinang kalaban, at madali siyang nanalo, at hanggang ngayon ay panalo pa rin siya. Hindi ko talaga alam kung anong uri ng ekspresyon ang makikita ni Elder Jin sa kanyang lumang mukha kapag nalaman niyang lihim na tinutulungan ni Shangguan Lei si Ling Xiao. Ling Xiao versus Leng Hao. Ang kalaban na nakatagpo ni Ling Xiao ay talagang hindi mahina. Isa siya sa dalawang mahusay na henyo, pangalawa lamang kay Ming Tian. Ang dahilan ng pag-aayos ng ganoong kalaban para kay Ling Xiao ay dahil gusto lang ng Supreme Master na gamitin ang mga kamay ni Leng Hao upang makita ang lakas ni Ling Xiao, upang mabigyan ng reference si Bai Feifei. Kung tutuusin, kahit na makapangyarihan si Bai Feifei, hindi pa niya naranasan ang pakikipaglaban sa mga tao. Marami na siyang napatay na mabangis na hayop, ngunit ang mga mabangis na hayop ay ibang-iba pa rin sa mga tao. Sinasamantala si Leng Hao nang hindi nalalaman. Itinaas ni Ling Xiao ang kanyang mga mata at sumulyap kay Jinguang Chanzhen sa kinatatayuan. Mabait si Jinguang Chanzhen sa kanya, at ayaw niyang masyadong matalo si Leng Hao. Tinanong ni Ling Xiao si Jinguang Chanzhen sa kanyang mga mata kung dapat ba siyang magbigay daan kay Leng Hao. Gayunpaman, ang mensaheng ipinadala sa kanya ni Jinguang Chanzhen ay, "Tulungan mo akong gisingin ang lalaking iyon." Medyo mayabang na ang taong ito ngayong umabant na siya sa cultivation. Kailangan kong patayin ang kanyang kay-abangan. Panipi. Okay. Ngumiti si Ling Xiao mapait. He groaned, ito ay ang parehong bagay para sa Jinguang Chanzhen.
Ang iyong sariling apprentice ay hindi nagtuturo sa iyo ng isang leksyon, ngunit sa halip ay humihiling sa akin na tulungan ka, sayang. Subukan. Ang lahat ng mga manunood ay umaasa sa labanang ito. Pagkatapos ng lahat, si Leng Hao ay itinuturing na isa sa dalawang henyo tulad ni Ming Tian. Bagamat ang kanyang paglilinang ay bahagyang hindi sapat, iyon ang dahilan ng kanyang mahinang pundasyon sa simula. Sa mga tuntunin ng bilis ng paglilinang, hindi lamang siya ay hindi mas mababa kay Ming Tian, mas mabilis pa siya. Kung talagang may kakayahan o peke si Ling Xiao ay makikita ng malinaw sa labanang ito. Gayunpaman, sa kanilang pagkabigo, ang labanan ay natapos ng mas maaga kaysa sa kanilang naisip. Sa kanilang opinyon, kahit na matalo si Leng Hao kay Ling Xiao, makakaligtas siya kahit 100 galaw. Ngunit natalo ni Ling Xiao si Leng Hao sa 1 galaw lang. Well, at least gumamit ako ng move. Snow Lotus Sword Technique Flying Snow. Ito ang pinakakaraniwang ginagamit na sword move ni Ling Xiao. Ang hawak niya sa kanyang kamay ay ang Ice Dragon Sword pa rin. Walang mga espesyal na galaw na ginagamit. Lubos nitong ikinadismaya ang Supreme Master. Gayunpaman, sa ganoong galaw lang, ang kakanyahan na nagpoprotekta sa katawan ni Leng Hao ay direktang nabasag, at pagkatapos ay lumitaw ang isang madugong butas sa kanyang balikat, at ang tao ay direktang sinaksak. Si Leng Hao, na nakahandusay sa lupa, ay hindi makapaniwala sa resulta. Natalo na siya bago pa man niya ginamit ang galaw. Nagkatinginan sina Elder Jin at Master Taishan at nakita ang gulat sa mga mata ng isa't isa. Tuwang-tuwa sina Guanghan Chanzan at Yang Danlin. Para naman kay Jin Guang Chanzan, diretso niyang binanggit ang kanyang alagad na si Leng Hao at bamulong sa kanyang tainga, ngunit hindi niya alam kung ano ang kanyang sinabi. Muling sumambulat ang orihinal na nalulumbay na espiritu ng pakikipaglaban ni Leng Hao. Ling Xiao, mula ngayon, si Ming Tian ay hindi na magiging target ng aking pagtugis, ikaw ang magiging aking bagong target ng pagtugis. Pagkatapos sabihin ang mga salitang ito, si Leng Hao ay bumalik sa Jinguang Chanzan at umupo na nakakrus ang paa at nagsimulang magpagaling. Hindi malakas ang ginawa ni Ling Xiao, kaya hindi naman talaga malubha ang mga sugat niya. Pagkatapos ng round na ito ng labanan, ilan pang mga tao ang naalis, at mayroon pang 50 tao ang natitira. Mayroon lamang 50 kalahok sa seremonya ng pag-akyat ng tore na ito, ngunit dahil mayroong 10 seeded na manlalaro, ang huling kota para sa qualifying round ay 40. Kaya 10 pang tao ang kinailangang maalis. Sa palagay ko ay sapat na ang isa pang round ng labanan. Huminga ng malalim si Ling Xiao. Medyo sumama ang pakiramdam niya. Tinitigan siya ng Supreme Headmaster na para bang test subject siya. Hinihiling ba niya kay Bai Feifei na labanan siya? Umiling siya at sinabing, labanan mo na lang. Sinong takot kanino? Basta wag kang matakot mapahiya. Ngumisi si Ling Xiao, ngunit marami pa rin siyang inaasahan. Sa kasalukuyan, sa mga taong may pinakamagagandang record, tila may mga taga-suporta sila. Kinakatawan ni Bai Feifei ang Supreme Master. Si Ming Tian ay kumakatawan sa Demon Flame Chanzan. Sa likod ni Wu Yang at Qin Wu ay si Elder Jin. Ang malamig na numero ay kumakatawan sa Jinguang Chanzan. Kinakatawan ni Ling Xiao ang buong panlabas na sekta, at natural na makakakuha ng suporta ng pinuno ng panlabas na sekta, si Wugo Chanzan. Siyempre, nasa likod niya rin ang suporta ni Yang Danlin at Guanghan Chanzan, which is another story. Sa puntong ito ng labanan, sa katunayan, kahit na ang mga matataas na opisyal ay hindi lumahok sa labanan, sila ay talagang nakikipagkompetensya sa kanilang mga puso, umaasa na ang kanilang mga alagad ay mananalo ng isang nakabubusog na tagumpay. Junior Brother Ling, hanggat hindi mo nakikilala ang aking nakatatandang kapatid na si Bai Feifei, Wu Yang at Qin Wu, hindi dapat magkaroon ng malaking problema, di ba? Bagamat si Lan Yuer ay disipulo ng Supreme Master, halatang masyadong nagmamalasakit siya kay Ling Xiao. Totoo iyan. Ngumiti si Ling Xiao. Tama ang mga salita ni Lan Yuer. Bagamat kaya niyang talunin sina Wu Yang at Qin Wu, maaaring kailanganin niyang gumamit ng ilang kakaibang paraan. At kung gusto mong talunin si Bai Feifei, mas magiging mahirap ito. Sayang, senior sister. Ang kalaban ko sa round na ito ay ang senior sister mo, Bai Feifei. Walang magawa si Ling Xiao at ipinakita kay Lan Yuer ang numerong iginuhit.
Paano kaya? Sabi ni Lan Yuer na may mapait na ngiti, Junior Kuya Ling, masyado kang malas. Oh, kalimutan mo na, hindi ka pa natatalo sa laro. Aminin mo na lang ang pagkatalo pagkatapos makilala ang aking nakatatandang kapatid na babae. Hindi ka kakampi para sa kanya. Gusto kong aminin ang pagkatalo, ngunit natatakot akong hindi niya ako bibigyan ng pagkakataong iyon. Mapait na ngumiti si Ling Xiao at sinabi, napakalakas ng iyong senior na kapatid. Kung siya talaga, pinipilit akong lumaban, wala akong choice kundi labanan siya. Isang galaw. Ano ang dapat nating gawin? Nag-aalalang tanong ni Lan Yuer. Kalimutan mo na ito, palaging may paraan. Ngumiti si Ling Xiao. Magsisimula na naman ang laban. Napakahirap ng huling labanan ni Zhao Ji. Sa huli, umasa siya sa dekalidad na depensibong sandata na ibinigay sa kanya ni Ling Xiao upang talunin ang pag-atake ng kalaban, at pagkatapos ay natalo siya, na halos nanalo. Alam din niya siguro na baka ito na ang huling round ng kompetisyon, kaya todo-todo siya. Mas malas si Dai Yuleng at nakilala niya si Wu Yang. Pagkatapos ng paalala ni Ling Xiao, direktang binilang niya ang mga tao. Sa ngayon, 2 beses na akong natalo, pero hindi pa ako matatanggal. Ang kalaban ni Shang Guanlei sa pagkakataong ito ay pantay-pantay pa rin, ngunit sa kanyang kamay ng defensive magic weapon, sa wakas ay natalo siya. Ang tagumpay sa pagitan ni Zhao Ji at Guanlei ay talagang may kinalaman kay Ling Xiao. Para kay Leng Hao, bagamat natalo siya kay Ling Xiao, malinis siyang nanalo sa round na ito at natalo ang isang kalaban na mas malakas kaysa sa kanya. Halata na ang taong ito ay may tagumpay sa cultivation. Agad na inamin ng kalaban ni Qin Wu ang pagkatalo, at madali siyang nanalo. Ang kalaban ni Ming Tian ay hindi umamin ng pagkatalo, ngunit siya ay natalo pa rin ni Ming Tian sa isang galaw at hindi na nagawang lumaban. Ming Tian. Sa ngayon, si Ming Tian ay mayroon pa ring kumpletong record ng tagumpay. Ito ay tiyak na nauugnay sa katotohanang hindi pa niya nakikilala sina Bai Feifei, Wu Yang at Qin Wu, ngunit ito ay napakasilaw pa rin. Kaya naman, sa mga manunood, napakarami niyang tagahanga. Gayunpaman, mukhang hindi nasisiyahan si Ming Tian. Bagaman siya ay natalo, ang ay itinuon ang kanyang mga mata kay Ling Xiao, at ang kanyang fighting spirit ay pumutok, na ikinagulat ng maraming tao. Napatingin ang lahat kay Ling Xiao. Naisip ko na si Ling Xiao ay magbibigay ng respeto o pantay na atensyon kay Ming Tian. Pero hindi. Ipinikit ni Ling Xiao ang kanyang mga mata sa oras na ito at hindi pinansin si Ming Tian. Dahil lang sa kanyang mga mata, ang isang tulad ni Ming Tian na niloko ang kanyang amo at sinira ang kanyang mga ninuno at nagtaksil sa kanyang pananampalataya ay hindi karapat-dapat na maging kanyang kalaban. Not to mention na si Ming Tian ay hindi kasing galing niya ngayon, kahit na mas magaling talaga siya sa kanya, hindi siya nag-abalang magpapansin. Anong klaseng ugali mayroon si Ling Xiao? Minamaliit mo pa ba ang unang henyo? Tama, napakagaling niya. Tinalo niya lang si Leng Hao. Maihahalin tulad ba si Leng Hao kay Ming Tian? Isang mga tanga. Wala silang gaanong pangitain. Hindi kasing ganda ng poloka sa ilalim ng balon. Mapang-asar na sampain si Leng Hao, hindi mo mahulaan kung gaano kalakas si Ling Xiao. Kung hindi ka naniniwala, sino ang maglalakas loob na tumaya sa akin? Ano ang pagpustahan? Pusta lang sa laban ni Ling Xiao at Senior Sister Bai. Pastahan ako na mananalo si Ling Xiao. Ang mga salita ni Leng Hao ay sadyang nakakagulat. Maging si Jinguang Chanzan ay nadama na ang kanyang apprentice ay baliw. Si Ling Xiao ay may mapait na ngiti sa kanyang mukha, kuya, iniisip ko lang ito. Sinusubukan ninyong makahabol. Ha. Tawa ng audience. Dahil walang nag-iisip na mananalo si Ling Xiao. Kasama sina Jinguang Chanzan, Guanghan Chanzan, Wugo Chanzan, Yang Danlin at iba pang sumuporta kay Ling Xiao. Ang tinutukoy ko ay si Leng Hao, natalo ka ba kay Ling Xiao? Nasisiraan ka na ba ng bait? Naiinis na sabi ni Shen Tianlin. Anong alam mong tanga? Narinig ko na pinigilan mo talaga si Ling Xiao at sinabi mong gusto mong maging maganda sa kanya. Payo ko sa iyo na talikuran ang ideyang iyon sa lalong madaling panahon, kung hindi, tiyak na pagsisihan mo ito. Huwag kalimutan ang mga idiot na iyon sa labas ng gate, at nandyan sina Wang Feng, Xu Ying, at Hai Suo. Talagang hinamak ni Leng Hao si Ling Xiao noong nakaraan,
at nagkaroon pa nga ng matinding puot kay Ling Xiao dahil madalas na binabanggit ng kanyang amo si Ling Xiao sa kanyang mga tainga. Gayunpaman, pagkatapos ng labanan ngayon, sa wakas ay natanto niya ito. Si Ling Xiao ay talagang wala na sa kanilang antas. Ang taong ito ay makapangyarihan hindi lamang sa kanyang lakas, kundi pati na rin sa kanyang nakakatakot na karunungan. Sino si Bai Feifei? Bagamat totoo na siya ay makapangyarihan, hindi pa siya nakaranas ng aktwal na labanan, at kahit na pinaglaruan siya ng kamatayan ni Ling Xiao, hindi niya alam kung paano siya namatay. Dahil dito, lubos siyang naniwala na tiyak na mananalo si Ling Xiao. Naglakas loob ka bang tumaya? Malakas na tanong ni Leng Hao. However, huwag kang magulo, bumalik ka kaagad. Matigas na sigaw ni Jinguang Chanzhen. Bagamat medyo hindi nasisiyahan si Leng Hao, ngunit hiniling siya ng master na bumalik. Wala siyang pagpipilian kundi ang bumalik, kaya't wala siyang pagpipilian kundi ang maglakad sa direksyon ng Jinguang Chanzhen. Little guy, I'm bet with you. Biglang tumawa ang Supreme Headmaster at nagsabi, kung matalo ka, may gagawin ang master mo para sa akin. Kung manalo ka, mangangako rin ako na may gagawin ako para sa iyo. Bagay na bagay. Bakit dapat ipahiya ng Supreme Master ang isang bata? Sabi ni Jinguang Chanzhen na may mapait na ngiti. Sinabi ni Leng Hao, Master ang master, at ako ay ako. Bagamat tiyak na hindi ako matatalo, hindi ako makakapusta sa master. Haha. Narinig ko ang mga tao na nagsasabi na si Jinguang Chanzhen ay dominante at prangka. Ako din pahalagahan mo ito, matandang babae. Bakit tayo nagkikita ngayon? Kahit na siya ay mahiyain tulad ng isang daga, hindi siya kasing galing ng sarili niyang disipulo. Pinaikit ng Supreme Headmaster ang kanyang mga mata at ngumiti. Pusta lang. Si Jinguang Chanzhen ay isang taong medyo prangka ang ugali. Kahit na ang kabilang partido ay ang Supreme Master, hindi niya kakayanin kung mapipilitan siya sa ganitong antas. Nalilito ka, Jinguang. Sabi ni Chanzhen Guanghan na may mapait na ngiti, tingin mo ba talaga mananalo si Ling Xiao? Napakahirap. Sumulyap si Chanzhen Jinguang kay Ling Xiao na may nagtatanong na tingin. Natahimik sandali si Ling Xiao at sa wakas ay tumango. Hindi niya kinaya ang Supreme Headmaster na tinawag ang kanyang sarili na matandang babae. Dahil inayos mo ang apprentice mo na makipag-ayos sa akin, huwag mo akong sisihin kung matatalo siya. Okay, Supreme Master, narinig ng lahat ng naruroon ang sinabi mo. Tumango si Jinguang Chanzhen Jian Ling Xiao at ginawa ang huling malupit na hakbang. Ang binatang ito ay nagdala sa kanya ng napakaraming sorpresa, at handa siyang sumugal. Kung gayon, si Ling Xiao ay talagang baliw. Hindi siya nagkakamali. Talaga bang gusto niyang talunin si Senior Sister Bai, na kalahating hakbang na antas ng Chanzhen? Baka mayroon siyang ibang paraan. Sino ang nakakaalam? Ang labanan ay magsisimula pa rin. Nagsimula na, at malalaman mo ang resulta mamaya. Ang labanang ito ay lubos na inaabangan, at ang mga laban sa iba pang yugto ng kompetisyon ay natapos na rin, kaya masasabing lahat ng mga manunood ay nanunood. Ling Xiao at Bai Feifei. Sa yugto ng kompetisyon, pinati ni Ling Xiao si Bai Feifei at sinabing, Senior Sister Bai, mangyaring magpakita ng awa. Panipi. Maging maawen. Malamig na ngumuso si Bai Feifei, ni ang aking ama o ang aking amo ay hindi nagturo sa akin kung paano maging maawen. Nang marinig ito, hindi maiwasan ni Ling Xiao na magtaka, may 3 disipulo na tinuturuan ng iisang guro. Hindi ba't may malaking agwat? Okay, alam ba ni Senior Sister Bai na ang kanyang biolohikal na ama ay buhay pa? Muling tanong ni Ling Xiao. Siyempre, lahat ng mga pag-uusap na ito ay isinasagawa sa pamamagitan ng sound transmission sa pagitan ng 2 tao at hindi maririnig ng iba. Siyempre alam ko. Alam mo. Bakit hindi mo siya hanapin? Nagulat si Ling Xiao. Palagi niyang iniisip na si Bai Feifei ay itinatago sa dilim ng Demon Flame Chanzhen, kaya hindi niya alam na ang kanyang ama, buhay pa pala, alam na pala ng babaeng ito. Humph, talo ka? Hindi karapat-dapat na maging ama ko. Malamig na ngumuso si Bai Feifei. Senior Sister Bai, alam mo ba na ang iyong ina ay pinatay ng Demon Flame Chanzhen, at ikaw din ay kinidnap ng Demon Flame Chanzhen. Ang iyong ama, Master Beiyan, ay hindi ka hinahanap araw-araw sa mga taong ito. Ling Xiao ipinaliwanag.
Alam ko ang lahat ng ito, sinabi na sa akin ng adoptive father ko. Ngumisi si Bai Feifei, pero ano, maganda ang buhay ko ngayon. Sa mundong ito, ang malalakas lang ang may katayuan at dignidad, at ang mahihina ay nararapat mamatay. Hindi kita papatayin ngayon. Bumalik ka at sabihin sa matanda na huwag na akong abalahin muli. Ako, si Bai Feifei, ay may isang ama lamang, at iyon ay ang Demon Flame Chanzen. Wala ka talagang pag-asa. Ling Xiao akala niya ay malinaw niyang ipinaliwanag ang lahat. Si Bai Feifei ay iiyak ng mapait at maghihiganti sa Demon Flame Chanzen. Ngunit nagkamali siya. Sino ang nagsabi na likas na mabuti ang mga tao? Puro kalokohan. Kung ayaw ng babaeng ito na maging ganito, imposibleng si Demon Flame Chanzen lang ang magsanay sa kanya para maging ganito. Higit pa rito, sina Chang Yaiying at Lan Yuer ay mga apprentice din ni Chang Yali, at sila ay ganap na naiiba sa kanya. Gaya ng inaasahan, handa pa rin akong tahakin ang landas na ito. Tumigil ka sa pagsasalita ng walang kaparirikan, ipapaalam ko sa iyo kapag nagsimula na ang labanan. Sa mundo ng malalakas, ang mahihina ay walang karapatang magsalita. Tumingin si Bai Feifei kay Tianyan Chanzen, naghihintay na magsimula ang labanan. Walang masama sa paggalang sa malakas, ngunit kung makakalimutan mo kahit na ang pinakapangunahing relasyon ng tao at ugnayan ng pamilya, hindi ka magiging iba sa isang hayop. Hayaan mo, Ling Xiao, gisingin kita ngayon, ikaw na hanggal na babae. Biglang naging agresibo si Xiao. Tuldok. Sa malaking kasaganaan, ang unang antas ng paglilinang ng ika-6 na antas ng pambihirang kaharian ay ganap na inilabas. Paano kaya? Ang batang ito ay talagang nakalusot sa ika-6 na antas ng Transcendent Realm sa maikling panahon. Paano siya nag-practice? Grabe, anong klaseng henyo ang wala sa harapan niya? Panipi-panipi. This is the real thing. He must be a genius. Humph. So what if he is a genius? Sayang lang at masyadong mayabang at hindi maintindihan ang sense of proportion. Siguradong matatalo siya ng senior sister by ngayon. Ilang sandali, ang lahat sa audience ay nagsabi ng kahit ano. Pinuri ng ilan si Ling Xiao. Natural, may mga naiinggit din at naiinggit. May mga binuhusan din sila ng malamig na tubig at minumura. Ngunit ang lahat ng ito ay walang kinalaman kay Ling Xiao sa entablado. Nagsimula na ang kanyang labanan mula ngayon. Ang mga porma sayo ng arena ng kompetisyon ay matatag sa kanyang mga kamay, hindi lamang iyon, isinama din niya ang Plague Bone Transformation Formation at ang Beast's Blood Refining Formation dito. Huwag mong pakialaman itong Bai Feifei sa pagkakataong ito, isulat ang kanyang pangalan ng baligtad. Ling Xiao vs Bai Feifei, magsisimula na ang labanan. Sa sandaling bumagsak ang boses ni Tianyan Chanzen, biglang bumangon si Bai Feifei. Malinaw, ayaw niyang bigyan ng pagkakataon si Ling Xiao na humingi ng awa o aminin ang pagkatalo. Gusto niyang ganap na talunin si Ling Xiao gamit ang pinakamalinis at napakagandang paraan ng pakikipaglaban. Sapat na ang isang galaw. Iyon ang iniisip niya. Kinakabahang bulalas ni Dai Yulang sa audience. Mukhang kinakabahan din si Lan Yar. Nag-aalala si Zhao Ji. Nag-aalala sina Yang Danlin, Wu Chanzen, Guanghan Chanzen, at Jin Guang Chanzen. Nakangiti sina Elder Jin, Master Taishang at iba pa. Ano ang silbi ng pagsasalita ng malakas? Hindi ka pa rin matatalo. Napakunot ng noo si Meng Yuan at sinabi kay Ming Tian sa gilid, Junior brother, huwag kang mag-alala. Ang cultivation base ng batang iyon ay nasira kaya mabilis, at ang kanyang pundasyon ay dapat na hindi matatag. Ikaw pa rin ang no. Isang what a genius. Bang! Dumampi ang puting palad ni Bai Feifei sa katawan ni Ling Xiao, at isang malaking dagandong ang tumunog. Biglang nalaglag ang katawan at nabasag sa buong lupa. Peke! Gulat na tiningnan ni Bai Feifei ang mga labi sa kanyang paanan, at pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang tingin kay Ling Xiao, na lumitaw sa kabilang bahagi ng entablado ng kompetisyon. Pagkatapos ay ngumiti siya ng mapanlait at sinabing, nakakatuwa. Hindi ko inaasahan na magagawa mong i-condense ang Sword Soul Clone. Ngunit sa tingin mo ba ay maaari kang maging kalaban ko sa maliit na panlilinlang na ito? Huwag mag-alala. Ito simula pa lang. Manatiling nakatutok. Saglit kong ipapaalam sa iyo kung gaano kakilakilabot ang mundong ito.
hindi mo maiintindihan sa pamamagitan lamang ng pagpatay ng ilang mabangis na hayop. Bahagyang ngumiti si Ling Xiao at hindi pinansin ang verbal attack ni Bai Feifei. Siya, ngayon ay karaniwang naiintindihan na ang antas ni Bai Feifei. Malakas talaga. Ang lakas ng pag-atake ni Banbo Chanzan ay tiyak na hindi niya kayang labanan. Kahit na makayanan ito ng kanyang Earth Spirit Body, siguradong masasaktan siya. Ngunit ang aktwal na karanasan sa pakikipaglaban ng babaeng ito ay napakahirap na hindi niya makita sa pamamagitan ng clone ng Sword Soul, kaya nagkaroon siya ng magandang ideya. Habang ang babaeng ito ay nalilito pa sa kanyang mga pamamaraan, maaari rin siyang mag-strike muna at alamin ang higit patungkol sa babaeng ito, at palagi siyang makakahanap ng ilang mga kapintasan. Sa pag-iisip nito, bigla niyang hinugot ang Ice Dragon Sword. Ang makapangyarihang totoong enerhiya ay naipon dito. Hindi nagmamadaling umatake si Bai Feifei dahil nalaman niyang walang intensyon si Ling Xiao na sumuko o humingi ng awa. Sa kasong ito, hindi na kailangang gawin iyon. Labis din siyang nagulat, bakit kayang makipag-away sa kanya si Ling Xiao. Ang 12 Golden Lotus Technique ang celestial phenomenon ng ulan. Wow! Biglang umulan ng malakas sa buong entablado ng kompetisyon. Gayunpaman, ang kakaiba ay ang buong lugar kung saan bumuhos ang malakas na ulan ay ang yugto lamang ng kompetisyon, at walang patak ng ulan sa paligid nito. Ang ulan ay ganap na nakatago sa paningin ni Bai Feifei sa entablado. Tanging ang master ng Heavenly Realm ang malabo na nakakakita sa dalawang figures sa malakas na ulan. Kumunot ang noo ni Bai Feifei. Talagang hindi niya inaasahan ang ugali ni Ling Xiao. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali ng pagkagulat, nakaramdam siya ng kaunting hindi pagsang-ayon. Itinuturing niya ang kanyang sarili na makapangyarihan at hinahamak ang maruruming pakulo ni Ling Xiao. Kahit na umuulan ng malakas at hindi niya makita si Ling Xiao, makakapag-react siya hanggat kumikilos ang kabilang partido. Inilabas niya ang kanyang tunay na enerhiya sa pagtatangkang maramdaman ang presensya ni Ling Xiao. Gayunpaman, sa sandaling iyon, bigla siyang nakaramdam ng hindi komportable sa pisikal. Hindi, ito ay hindi ordinaryong ulan. Si Bai Feifei ay talagang walang karanasan. Sa tingin ba niya ay nag-effort si Ling Xiao na gawin itong ulan para lang maitago ang kanyang figure? Ang malakas na ulan na pumapatak sa kanyang katawan ay talagang nagparamdam sa kanya ng palpitations, na parabang ang kanyang tunay na enerhiya ay mabilis na nawasak. Sa gulat, galit na sumigaw si Bai Feifei, kasuklam-suklam na maliit na magnanakaw, ang iyong mga pamamaraan ay walang silbi sa akin. Nakita niya ang isang espada sa kanyang kamay, at pagkatapos ay sinaksak siya sa hangin. Ang nakakatakot na totoong enerhiya ay tumagas, at ang malakas na ulan sa paligid niya ay tila nakaharang at hindi na maaaring bumagsak sa kanya. Gayunpaman, hindi pa rin naglakas loob si Bai Feifei na magpabe. Ngayong nalutas na ang problema ng malakas na ulan, hindi pa rin niya nakita si Ling Xiao. Kaya naman, nagngalit siya ng ngipin at tuloy-tuloy na sinaksak ang mahabang espada sa kamay niya. I have to say, she is really powerful. Ang langit na kababalaghan ng hangin ay ganap niyang binasag, at ang malakas na ulan sa entablado ng kompetisyon ay tumigil. Maliban kay Ling Xiao na wala pa rin, ang lahat ay tila bumalik sa normal. Nasaan si Ling Xiao? Bakit hindi mo nakikita si Ling Xiao? Kakaiba talaga si Ling Xiao. Wala nang iba sa entablado ng kompetisyon. Maari talaga siyang mawala sa paningin naming mga tao. How on earth did he did? Ito. Dumating na. Hindi lamang sa mukha ni Bai Feifei ang nagpakita ng kaunting pagtataka at gulat, ngunit maging ang mga matataas na opisyal na nanunood sa labanan ay nabigla. Huwag magpanik. Sinubukan ni Bai Feifei na pakalmayan ang sarili. Naniniwala siya na sa sarili niyang lakas, kahit na maging lamok si Ling Xiao at lumipad sa kanyang mga mata, tiyak na matutuklasan niya ito. Kung ganoon nga ang kaso, ano ang dapat ipag-alala? Tumayo siya sa entablado ng kompetisyon at maingat na pinagmasdan ang sitwasyon sa paligid niya. Walang kahit isang insekto na gumagapang sa makinis na sahig na bato, ngunit bakit si Ling Xiao, isang buhay na tao, ay nawala ng hindi maipaliwanag? Formation ba ito? Medyo kinakabahan si Bai Feifei. Napakahiwaga ng mga pormasayon at pormasayon na wala siyang alam tungkol sa mga ito, ngunit alam niya kung gaano kalakas ang mga ito. Paf! Biglang may tumawa sa audience.
Ang marangal na kalahating hakbang na si Chanson ay patuloy na nagsasabi na maaari niyang patayin si Ling Xiao sa isang galaw, ngunit ngayon ay takot na takot siya na hindi man lang siya ng ahas na gumalaw. Ang nagsalita ay walang iba kundi si Leng Hao. Napakatapang ng batang ito na kahit si Bai Feifei ay naglakas loob na pagtawanan siya. Pero kung tutuusin, isa siya sa mga henyo na nilinang ng Yuehua sect, at pinuprotektahan siya ni Jinguang Chanzan, kaya wala siyang dapat ikatakot. At totoo ang sinabi niya. Bagamat ang matandang mukha ng Supreme Master ay napakakinis, ito ay tila naninigas sa oras na ito, na may ilang mga kulubat na lumalabas. Hindi rin niya inaasahan na magagamit ni Ling Xiao ang forma sayon sa napakahimala na kasanayan, na mas mahusay pa kaysa sa master ng Formation Hall. Si Bai Feifei ay napukaw ng mga salita ni Leng Hao at nakaramdam ng galit. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sa wakas ay itinaas niya ang kanyang mga paa. Gayunpaman, sa sandaling iyon, bigla niyang naramdaman ang isang halos hindi mahahalata na nakamamatay na aura na papalapit sa kanya. Imbes na magpanik, ngumiti siya. Gaya ng inaasahan, ang batang iyon na si Ling Xiao ay hindi na makayanan. Nagkunwari pa rin siyang naglalakad sa direksyon kung saan nanggaling ang nakamamatay na aura, na tila hindi handa, ngunit ang kanyang ekspresyon ay lubos na nakatuon. Walang tao. Nang maglakad siya roon, wala siyang nakitang kakaiba. Wala pa rin si Ling Xiao, at nawala rin ang bakas ng nakamamatay na aura. Hindi maganda. Bigla, naramdaman niya ang banayad na pagbabago-bago ng totoong enerhiya sa kalangitan sa itaas ng kanyang ulo. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na siya ay nakagawa ng isang malubhang pagkakamali sa nakalipas na kalahating araw. Tumingin lamang siya sa paligid, ngunit hindi iniangat ang kanyang ulo upang suriin. Ngayong naramdaman na niya ang mahinang pagbabago-bago ng tunay na enerhiya, at napagtanto niyang may mali. Huli na para mag-obserba, kaya sinaksak na lang niya ang espada sa tuktok ng kanyang ulo, na naglabas ng malakas na totoong enerhiya. Si Ling Xiao na umatake sa kanya ay tiyak na magdaranas ng malaking kabiguan. Mas mabuti kung siya ay papatayin gamit ang isang espada, upang maalis niya ang puot sa kanyang puso. Whoosh! Bang! Ang enerhiya ng espada ay direktang tumama sa formation protective wall ng platform ng kompetisyon, na gumawa ng mapurol na tunog, ngunit walang sumigaw mula sa sinuman. Tumingin siya sa itaas sa sobrang pagkalito. Gayunpaman, walang bakas ng sinuman doon. Ang kanyang espada ay nakakonsumo ng maraming tunay na enerhiya, ngunit ito pala ay damo at puno lamang. Ang mahinang pagbabago-bago ng tunay na enerhiya ay nagmula sa pagbuo ng platform ng kompetisyon. Ang batang iyon na si Ling Xiao ay talagang gumawa ng ganoong pakulo. Gusto ba niya akong patayin? Naisip ni Bai Feifei ang isang napaka-optimistic na posibilidad. Kung ito ang kaso, siya ay matatalo ng hindi makatarungan ngayon. Anong ginagawa mo, Senior Sister Bai? Nakikipag-away sa hangin. May pagdududa na tanong ng isang tao sa audience. Hindi nakakagulat na ang taong ito ay may ganoong pag-aalinlangan. Walang bakas ng Ling Xiao sa field, ngunit patuloy na inuubos ni Bai Feifei ang kanyang tunay na lakas para saksakin kung saan walang tao. Karaniwan, makikita mo itong kakaiba. Alam mo ano ba, hindi natin nakikita si Ling Xiao, dapat itong makita ni Senior Sister Bai, baka nasaksak si Ling Xiao. Nang matapos magsalita ang lalaki, nagkaroon ng nakakasilaw na malamig na liwanag, biglang sinaksak, mula sa panig ni Bai Feifei na may lakas ng kulog at kidlat. Natusok na ng dulo ng espada ang mga damit ni Bai Feifei, at saka lang napagtanto ng mapagmataas at masamang babae na ito ang panganib. Sa sandaling iyon, nabigla na lang siya. Ngunit kung tutusin, hindi na siya mabilang na nakipaglaban sa mga mabangis na hayop. Sa kritikal na sandali, inipon niya ang lahat ng tunay na enerhiya sa kanyang katawan sa isang punto at hiniranggan ang pag-atake ng espada ni Ling Xiao. Gayunpaman, kahit na, ang matingkad na pulang dugo ay tumutulo pa rin sa kanyang damit. Bagamat hindi malubha ang pinsala, nasugatan pa rin ito. Matapos harangin ni Bai Feifei ang suntok ni Ling Xiao, hindi siya nang ahas na magpabea, at marahas na umatras, halos lumabas sa yugto ng kompetisyon bago siya makatayo, nakatingin sa lugar kung saan ang liwanag ng espada ay tumagos sa gulat at galit. Sa kawalan, isang malalim na kuweba ng hangin ang hindi inaasahang lumitaw.
Ang mga porma sayon sa arena ng kompetisyon ay may tungkulin na pahintulutan ang mga mandirigma na pansamantalang makaiwas sa mga pag-atake. Magagamit lamang sila kapag nabaliw ang kalaban. Hindi ko inaasahan na sasamantalahin siya ng batang ito. Ang pinuno ng porma sayon, gulat na sabi ni Hall. Sinabi niya na talagang humanga si Ling Xiao na ito, talagang pinahiya siya ng lalaking ito, ang pinuno ng bulwagan. Pinulot ito ni Ling Xiao mula sa kuweba, pinagpag ang dugo sa dulo ng espada, ngumiti at sinabing, sayang, akala ko perpekto ang snake attack na ito, ngunit hindi ko inaasahan na hinarangan pa rin ito ng senior sister. But then again well, you should be glad that this is just a martial arts competition and not a vendetta, otherwise you would be dead. Ling Xiao has a treasure in his hand. Kung talagang gusto niyang patayin si Bai Feifei, magagawa niya, tiyak na gawin ito ngayon, kailangan lamang niyang ipasok ang anyo ng Tao Dragon. Kaya lang hindi niya pa kayang patayin ang taong ito. Kahit na ang babaeng ito ay maput, siya ay anak ni Master Beiyan. Ang pinaka magagawa niya ay hulihin ang babaeng ito ng buhay at ibigay siya kay Master Beiyan para sa parusa. Ito ay isang pangako na ginawa niya, at hindi niya ito madaling sirain. Nakatingin sa kalmadong tingin ni Ling Xiao. Medyo asol ang orihinal na kulay rosas na mukha ni Bai Feifei. Takot na takot siya sa panganib ng hampas ng espada na iyon ay malakas pa rin ang tibok ng puso niya. Anong kritikal na sandali? Bagamat madali itong sinabi ni Ling Xiao, naramdaman niya na siya ay may kamatayan. Isang beses lang siya nagkaroon ng ganoong karanasan mula noong siya ay matino hanggang ngayon, at iyon ay noong siya ay inatake ng dalawang level 9 peak ferocious beasts. Sa oras na iyon, kilala niya ang isang ikawalong antas na transcendent na mandirigma sa kaharian. Ngayon, kalahati na siyang hakbang na Tianzan, ngunit ang takot na ito ay nanagmuli sa kanyang buong katawan, at ang taong nagbigay sa kanya ng takot na ito ay walang iba kundi si Ling Xiao. Si Ling Xiao ang kanyang hinamak at hinamak. Aminin ang pagkatalo, Senior Sister Bai. Ngayon ay bibigyan ko ng mukha ang Supreme Master. Hindi ko mapahiya ang kanyang matanda, tama ba? Nakangiting tumingin si Ling Xiao sa Supreme Master sa entablado. Ang matandang babae na ito ay maaaring walang awayan kay Ling Xiao, ngunit ang kanyang karakter ay mabisyo. Hindi niya kailangan ng dahilan para pumatay ng tao o sirain ang isang tao. Marahil sa kanyang mga mata, si Ling Xiao ay isang paksa lamang sa pagsubok, tulad ng mga mabangis na hayop na kanyang nahuli at ginamit bilang kasosyo sa pagsasanay para sa kanyang mga apprentice. Kung mamatay ka, mamamatay ka. Kung may sama ng loob, mauunawaan ni Ling Xiao, ngunit ang ganitong uri ng karakter na hindi sineseryoso ang buhay ng ibang tao ay nagpalungkot sa kanya. Lalo na sa pagkakataong ito ay siya ang ginamit bilang test subject. Dahil ganito ang pakikitungo mo sa akin, huwag mo akong sisihin kung bakit hindi kita binigyan ng mukha bilang dating head coach. Sinabi niya na gusto niyang aminin ni Bai Feifei ang pagkatalo, ngunit ang totoo ay sinasampal lang niya sa mukha ang Supreme Master na si Chang Yoli. Anong biro, paano ko aaminin ang pagkatalo ko? Huminga ng malalim si Bai Feifei at unti-unting nanembalik ang kanyang katinuan. Bagamat natatakot pa rin siya, ang parehong pakulo ay hindi na magiging epektibo muli sa kanyang harapan, kaya hindi na siya natakot. Sa oras na ito, ang kanyang boses ay bahagyang namamaos at tuyo dahil sa takot, aminin ko, bilang isang nakatatandang kapatid na babae, talagang minamaliit kita, isang kasuklam-suklam at tusong maliit na demonyo. Napakaganda mo sa paglipat na ito, ikaw ay talagang kwalipikado. Para hayaan akong magseryoso. Nang hindi na hinintay na mag-react si Ling Xiao, itinaas ni Bai Feifei ang mahabang espada sa kanyang kamay at itinutok ito kay Ling Xiao. Pakiramdam niya ay may mga kakaibang pagbabagong nagaganap sa kanyang tunay na enerhiya. Kasabay nito, lumitaw din sa likuran niya ang anino ng martial spirit. Isa itong pipa na kasing puti ng jade. Isang sinaunang instrumentong pangmusika. Pipa 1. Nakakita na si Ling Xiao ng mga armas type na martial arts noon, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng musical instrument martial arts tulad ng pipa. Gayunpaman, kahit anong uri ng martial spirit, mayroon lamang tatlong tungkulin una, upang palakasin ang kakayahan ng mandirigma sa isang tiyak na aspeto. Pangalawa, upang tulungan ang mandirigma sa pag-atake.
Pangatlo, upang bigyan ang mandirigma ng ilang espesyal na kakayahan. Sa pangkalahatan, mayroon lamang itong tatlong uri. Maliban kung ito ay isang napaka-espesyal na martial soul, tulad ng siyam na sinaunang kaluluwa ng dragon, maaari itong magkaroon ng iba pang mga espesyal na epekto. Nakatayo doon si Ling Xiao na may hawak na Ice Dragon Sword, naghahanap ng pagkakataong umatake. Sa oras na ito, pakiramdam ni Bai Feifei ay lubhang mapanganib sa kanya, kaya hindi pa siya nakakalapit. Kung tutuusin, ang antas ng cultivation ng kanyang kalaban ay mas malakas kaysa sa kanya, at ang pakikipaglaban ay naghahanap lamang ng kamatayan. Upang labanan ang babaeng ito, dapat kang umasa sa iyong karunungan. Demon Sound Sword Technique. Apat na maikli at makapangyarihang salita ang dahan-daang lumabas mula sa bibig ni Bai Feifei. Ang malamig at malupit na boses na ito ay tila nagmula sa Nine Nether Hell, na may napakapangangilabot na layuning pumatay at kakaibang pakiramdam. Tila ang babaeng ito ay talagang napupuot kay Ling Xiao. Ang ganitong uri ng puot at pagpatay na layunin ay maaari lamang ipakita laban sa bagay ng sinumpaang puot. Nang matapos magsalita si Bai Feifei, isang nakakagulat na masamang enerhiya ang biglang lumabas sa kanyang katawan. Ang momentum na ito ay parang bagyo, lumalakas, at mabilis na bumibilis na kumalat sa paligid, at hindi nagtagal ay binalot ang buong yugto ng kompetisyon. Bagamat pinaghandaan ito ni Ling Xiao, nabaligtad pa rin siya sa biglaan at marahas na momentum. Umatras siya ng mahigit 10 hakbang bago siya muling makatayo. Anong kakilakilabot na tunay na enerhiya? Nakakatakot na momentum. Bahagyang kumunat ang noo ni Ling Xiao, nakaramdam ng kagilahil-alas sa kanyang puso. Alam niya na ang palihim na pag-atake na ginawa niya kay Bai Feifei ay nagdusa ng isang nakatagong pagkawala at nawalan ng maraming mukha. Ang babaeng ito ay malapit nang makabuo ng isang tunay na pandaraya. Kahit na ang martial spirit ay ipinatawag na siyang pinakamahusay na ebidensya. Ikaw na munting bastard, makikita mo ang aking martial soul at ang demonic sound sword technique. Kahit na mapunta ka sa impyerno, magiging maayos ka. Ang galit na boses ni Bai Feifei ay tumunog sa entablado ng kompetisyon. Naramdaman ng lahat ng mga manunood ang nakakatakot na aura. May problema ngayon si Ling Xiao. Oo, medyo matalino siya, pero hindi niya kayang pantayan ang lakas ni Senior Sister Bai. Narinig ko na ang Demonic Sound Sword Art ay isang top-level na gold-level na martial arts, at mahirap para sa kahit core, mga alagad upang matutunan ito. Gayun din, sa Pipa Martial Spirit, mukhang hindi ito gaanong banta, ngunit kapag mas kakaiba ang martial spirit, mas magiging gulo. Oo. Walang katapusang talakayan. Hindi nakinig si Ling Xiao ng isang salita. Bagamat nagkaroon ng epekto sa kanya ang marahas na momentum, nangyari lang ito sa sandaling iyon, nang pinatatag niya ang kanyang katawan, walang pagpipilian ang kabilang partido. Si Ling Xiao ay kasalukuyang nasa maagang yugto ng ika-6 na antas ng Transcendent Realm, at ang kanyang kalaban ay isang half-step Heavenly Lord, isang nilalang na nalampasan ng rurok ng ika-9 na antas ng Transcendent Realm. Logically speaking, hindi siya maaaring maging kalaban ni Bai Feifei. Ngunit ngayon ay mas pabor sa kanya ang sitwasyon. Magagamit niya ang porma sayo ng platform ng kompetisyon upang kunin ang totoong enerhiya mula sa kalahating hakbang na Chanzan na nagpo-protekta sa katawan. Ang lakas ay hindi mas malala kaysa kay Bai Feifei. Kung nagpunta siya sa ibang lugar, maaaring nakatakas siya nang makita niya si Bai Feifei, maliban kung ginamit niya ang sinaunang gintong dragon na anyo. Ngunit ngayon ang sitwasyon ay espesyal, at si Bai Feifei, isang hanggal na babae, ay may mahinang karanasan sa pakikipaglaban at kakayahang umangkop. Kung hindi man lang siya manalo laban sa babaeng ito, talagang napanalo ni Ling Xiao ang espiritu ng martial arts ng bundok at ilog ng walang kabuluhan, at siya ay magiging labis na talunan. Ang kawawang Banbo Chanzan na nagbabantay sa porma sayon ay nadama na ang kanyang tunay na enerhiya ay patuloy na lumalabas. Akala niya ay dahil ang labanan sa pagitan ng dalawa ay naglalagay ng labis na presyon sa porma sayon, ngunit hindi niya alam na ito ay lihim na ginamit ni Ling Xiao. Nakatayo roon, nanatiling hindi nagbabago ang ekspresyon ni Ling Xiao. Malamig siyang tumingin sa mahabang espada sa kamay ni Bai Feifei, bahagyang nagulat.
Nakita ko na ang mahabang espada ni Bai Feifei ay talagang sumailalim sa ilang kakaibang pagbabago sa oras na ito. Sa orihinal na makinis na katawan ng espada, maraming kakaibang inscription ang lumitaw, na kumikinang sa makulay na liwanag. Hindi lang iyon, bahagyang nanginginig ang espada at gumawa ng kakaibang tunog ng musika. Sa pandinig ng ibang tao, ang tunog na ito ay maaaring parang malabo lang na maganda, ngunit sa pandinig ni Ling Xiao, ito ay talagang parang isang tunog ng demonyo, na may malakas na masamang premonition. Ngunit kahit na ganoon, ang mukha ni Ling Xiao ay walang malasakit pa rin tulad ng tubig, at tila walang emosyonal na pagbabago. Ang kanyang ekspresyon ay nakadama ng labis na kalungkutan kay Bai Feifei. Mula sa pananaw ni Bai Feifei, kapag ginamit niya ang demonic sound sword technique at ipatawag ang people spirit, siguradong magugulat at malilito si Ling Xiao. Lalo na ang kanyang nakakatakot na pagpatay na hangarin at marahas na momentum, na ginamit laban sa isang mandirigma na nasa maagang yugto ng ika-6 na antas ng pambihirang kaharian, ito ay tila sobra-sobra na. Akala niya ay luluhod kaagad si Ling Xiao at yuyuko para aminin ang pagkatalo. Gayunpaman, ang katotohanan ay malayo sa kanyang iniisip. I really hate your expression. You are just an early stage warrior at the 6th level of the transcendent realm. Why do you act so calm and come in front of me, a half-step heavenly master? So confident. Such a master of karunungan. Kinagat ni Bai Feifei ang kanyang mga ngipin. Sabi, ikaw na mapagkunwari, bilasan mo at ipakita ang iyong takot at gulat, baka iligtas ko ang iyong buhay. Panipi. Oh, talaga. Nagkibit balikat si Ling Xiao at sinabing, ako ay sorry talaga for let you live. Malungkot si senior sister, pero wala na akong magagawa. Ang hirap talaga ng performance ni senior sister para pasayahin ako, takutin pa ako. Kung ito lang ang lakas mo, nakakadismaya talaga. Ang psikolohikal na digmaan ay isa ring uri ng labanan. Upang makitungo sa isang batang babae tulad ni Bai Feifei na walang aktwal na karanasan sa pakikipaglaban, ang ilang mga salita ay maaaring maging ganap na baliw at tuluyang mawala sa kanyang isip. Tulad ng inaasahan. Lalong nagalit ang ekspresyon ni Bai Feifei. Siya ay tumili ng malakas, tumalon, at sa bahagyang pag-iling ng espada sa kanyang kamay, sinaksak niya si Ling Xiao. Demonic Sound Sword Technique, Puso Killing. Ang mga kakaibang tunog ay sinamahan ng mga galaw ng espada, at ang espiritu ng people sa likod ni Bai Feifei ay nagsimulang tumugtog ng musika. Ang ganitong uri ng musika ay nagpapakalasing sa mga manunood at gustong tumayo at magsaya para kay Bai Feifei. Ngunit para kay Ling Xiao, ito ay musikang maaaring pumatay ng mga tao. Nang marinig niya ito, parang isang demonyong tunog ang pumapasok sa kanyang utak, na naging dahilan upang hindi siya komportable. Ayaw ni Bai Feifei na bigyan ng pagkakataon si Ling Xiao na makisali sa psychological warfare. Alam niya na hindi niya matatalo si Ling Xiao at hindi siya kasing tuso ni Ling Xiao, kaya binalak niyang umasa sa sarili niyang cultivation para patayin si Ling Xiao sa isang iglap. Nakatayo roon si Ling Xiao, pinapanood ang opens iba ni Bai Feifei na may hindi nagbabagong ekspresyon. Habang gumagalaw si Sean Martial Spirit, ang target at kahinaan ng espada ni Bai Feifei ay nahayag lahat. Nang makita si Bai Feifei na papalapit ng ilang talampakan sa kanyang harapan, bigla niyang itinaas ang Ice Dragon Sword at sinaksak si Bai Feifei ng isang espada. Walang depensa. Ang kanyang espada ay tumama mismo sa puso ni Bai Feifei. Kung gagamitin ni Ling Xiao ang Qing Kung para makatakas o gagamit ng mga porma sayon para maiwasan ito, magagalit pa rin si Bai Feifei. Ngunit nang makita niya na talagang nagpaplano si Ling Xiao na makipagpalit sa kanya, naramdaman niya ang apoy ng sorpresa na nag-aapoy sa kanyang puso, at ang ekspresyon ng kanyang mukha ay naging mabangis, tulala, pumunta sa impyerno at pumunta sa impyerno. Magsisi. Mabilis siyang nagsalita, pinalitan ang kanyang espada sa kanyang kamay para harangan ang Ice Dragon Sword ni Ling Xiao. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang mapagmataas na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Dahil sa mahabang espada, biglang humiwalay ang isang liwanag ng espada at tumusok sa puso ni Ling Xiao. Ang kanyang magic sound sword pala ay may napakahiwagang kalidad. Nang makita ito, hindi nang ahas si Ling Xiao na magpabeya.
Hinawakan niya ang Ice Dragon Sword sa kanyang kanang kamay at patuloy na hinarap ang mahabang espada ni Bai Feifei. Gayunpaman, bumunot siya ng isa pang espada gamit ang kanyang kaliwang kamay, nakabibili lang ng Thunder Shadow Sword, mula sa Divine Weapon Hall. Dahil gumagamit ang kalaban ng Magic Sound, gumagamit ako ng Thunder Sound para masira ito. Boss! Hinawakan ng Thunder Shadow Sword ang liwanag ng espada at gumawa ng kakaibang dagandong. Maraming mga alagad sa audience ang namutla at nagsuka ng dugo. Maraming tao ang nawalan ng malay sa lugar. Ang pag-atake ng boses na ito ay sobrang nakakatakot na pumatay ng mga taong hindi nakikita at mahirap harangan. Ngunit nagkataon lamang na nabasag ni Ling Xiao ang malademonyong tunog ng dumadagandong na tunog, na ginawang walang kabuluhan ang espada ni Bai Feifei. Bagamat naputol ang paggalaw ng espada, isang kislap ng pagkagulat ang sumili sa mga mata ni Bai Feifei. Gayunpaman, hindi huminto ang kanyang mga pag-atake. Magic Sound Sword Technique Sanhua. Biglang, ang mahabang espada sa kanyang kamay ay nag-transform sa 12-dosenang mga multo, at ang people spirit sa likod niya ay tumunog ng mas apurahang musika. Hindi mabilang na kumikinang na mga nota ang tumama kay Ling Xiao na parang malakas na ulan. Ang layo ay masyadong malapit, ang kapangyarihan ay mas malakas. Hindi nang ahas si Ling Xiao na harapin siya ng direkta. Yunlong Shanxing pagbuo ng ilusyon. Si Ling Xiao, na alam na ang kanyang cultivation level ay mas mababa kaysa kay Bai Feifei, bagamat bahagyang nakasimangot siya, ay hindi nagpakita ng anumang senyales ng panik. Sa sandaling iyon, ang kanyang buong katawan ay biglang naging isang nagbabadyang at ilusyon, at nagsimula siyang tumakbo sa entablado ng kompetisyon. Ang kumikinang na mga musikal na tala ay nagpatuloy sa pagbomba sa yugto ng kompetisyon, nabasa ni Yu Yuango, Uukansyo. Nagkaroon ng dagandong, at ang mukha ng kalahating hakbang na Chanson na nagbabantay sa porma sayon ay naging mas mapatla. Sa halip na ako, sa kritikal na sandali, ang pinuno ng panloob na bulwagan, si Tianyan Chanson, ay personal na kumilos upang protektahan ang pagbuo ng platform ng kompetisyon upang maiwasan itong biglang bumagsak at masugatan ang mga disipulo sa mga manunood. Ang dahilan kung bakit kalalabas lang ng pongol ay marahil dahil hindi sapat ang tunay na enerhiya ni Banbu Chanson. Hindi niya hahayaang mangyari muli ang parehong bagay. Talagang sumakit ang ulo ni Bai Feifei nang makita niya ang parang multo ni Ling Xiao. Ang magagawa niya ngayon ay patuloy na dagdagan ang input ng totoong enerhiya, at ang tunog ng pipa ay nagiging mas apurahan, tulad ng drumbeat ng larangan ng digmaan. At ang mga kumikislap na tala na iyon ay unti-unting siksik, halos wala ng puwang para makatakas si Ling Xiao. Naghiyawan ang mga manunood na ang ganda. Ang isang labanan na akala ko ay walang suspense ay naging kapanapanabik, na lampas sa aking inaasahan. Maging ang punong guro na si Chang Yaoying ay napuno ng damdamin. Gustong-gusto ng lahat na manood ng ganitong uri ng labanan. Ang ganoong uri ng one-sided na labanan, bagamat ito ay masaya, ay masyadong mabilis at walang oras upang pahalagahan ito. Ito ay tiyak na labanan sa pagitan ni Ling Xiao at Bai Feifei. Ang isa ay napakamaparaan at ang isa ay higit sa lakas, ito ay talagang kasiya siyang panoorin. Pabilis ng pabilis ang mga pag-atake ni Bai Feifei, ngunit ang mga kasanayan sa paggalaw ni Ling Xiao ay masyadong kakaiba. Siya ay kung minsan ay mabilis at kung minsan ay mabagal, at kung minsan ay biglang humihinto. Gayunpaman, ang mga musikal na tala na iyon ay hindi makakaatake sa kanya, kahit na sa kanyang mga damit, mahawakan. Hanggang sa unti-unting bumagal ang mga nota at huminto si Bai Feifei sa pag-atake na may bahagyang hininga na tumigil si Ling Xiao. Mabilis na naging totoo at konkreto ang kanyang anyo, na nagpapakita ng kanyang maput na mukha na walang pakialam. Si Bai Feifei ay nakatayo doon, ang kanyang dibdib ay tumataas-baba, at ang kamay na may hawak ng espada ay nanginginig. Malinaw, ang pag-activate ng makapangyarihang sword technique ng 2 beses sa isang hilera ay nakakonsumo ng maraming enerhiya. Malapit na matapos ang labanan. Sa pagtingin sa kalagayan ni Bai Feifei, nagpakita si Ling Xiao ng ngiti na puno ng karunungan. Labis na nalungkot si Bai Feifei. Naging ganito na naman ang taong ito. Baka may trick siya na sinusubukan niyang gawin ngunit hindi ito gumana. Walang pakialam si Ling Xiao sa iniisip niya. Upang harapin ang gayong tao na mas malakas kaysa sa iyong sarili,
Ang unang bagay na dapat gawin ay iwasan ang kanyang gilid, at pagkatapos ay palamigan ang kanyang espiritu at ubusin ang kanyang tunay na enerhiya hanggat maaari. Maghanap ng angkop na pagkakataon, at pagkatapos ay gumamit ng dumadagandong na momentum upang ganap na talunin ito. Ngayon, oras na. Gumawa siya ng pag-ataking kilos at inalis ang Ice Dragon Sword. Hinawakan niya ng mahigpit ang Thunder Shadow Sword gamit ang dalawang kamay, at pagkatapos ay itinutok ito kay Bai Feifei. Hindi nagmamadaling umatake si Bai Feifei. Sa katunayan, wala siyang paraan para umatake. Kailangan niyang bumawi ngayon, kaya nagplano siyang mag-antala. Junior Brother Ling, sa totoo lang, nagawa mong iwasan ang dalawang sunod-sunod kong mapagpasyang pag-atake, na talagang ikinagulat ko. Pero sa tingin mo ba kung magpapatuloy ka sa ganito, magkakaroon ka ng pagkakataon na makaiwas muli sa atake ko? Sasabihin mo ang totoo, kahit magical ang physical body technique mo, natuklasan ko na ang kahinaan nito noong ginamit mo lang ang sword move, susunod. Kung matigas pa rin ang ulo mo, gagamit ako ng mas malalakas na sword moves para matalo ka, pinagkadalubhasaan ang sword move na iyon, at hindi ko rin makontrol ang sarili ko. Kung papatayin kita, huwag mo akong sisihin. Ang ugali ni Bai Feifei ay kasing pagbabago ng panahon ng tag-araw. Ang taong papatayin na ngayon ay talagang magiliw na tinawag ang kanyang nakababatang kapatid, na nagparamdam kay Ling Xiao ng panginginig at pag-goosebump sa kanyang buong katawan. Iniisip ba talaga ng tanggang babae na ito na maaari niyang ipagpaliban ang oras o gawin siyang maliitin ang kalaban? Marahil ay hindi alam ni Bai Feifei na habang sinasabi niya ito, parang hindi siya kumpiyansa. Lalong naging sigurado si Ling Xiao na dumating na ang pinakamagandang oras para tapusin niya ang labanan. Bahagya siyang ngumiti at sinabing, "Salamat, Senior Sister, sa iyong kabaitan, ngunit huli na." Si Bai Feifei ay may mabangis na ekspresyon sa kanyang magandang mukha, at ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa galit. Ang Ling Xiao na ito ay talagang nang-ahas na huwag ibigay ang kanyang mukha, napakalakas ng loob na hindi gawin ang kanyang sinabi. Damn it, kung kailangan nating mamatay na magkasama, then let's do it. Muli siyang nawala ng malay at nakalimutan ang tungkol sa sobrang pagkonsumo niya ngayon, at handang umatake bigla at patayin si Ling Xiao sa isang iglap. Ikaw na walang utang na loob na tanga, pumunta ka sa impyerno. Biglang itinaas ni Bai Feifei ang kanyang paa at humakbang pasulong. Tianjinbo, ang kanyang anyo ay biglang nawala, at sa isang iglap ay lumitaw siya ilang talampakan ang layo mula kay Ling Xiao. Sa mga tuntunin ng bilis, mas mabilis pa siya kaysa sa Yunlong Shanxing ni Ling Xiao, ngunit hindi iyon kakaiba. Isang panunuya ang lumabas sa sulok ng bibig ni Ling Xiao. Gayunpaman, sa kabalintunaan, ang hitsura ng pagkagulat ay lumitaw sa kanyang mukha, at siya ay hindi sinasadyang umatras, na may gulat na tingin sa kanyang mga mata. Ang Thunder Shadow Sword sa kanyang kamay ay naglabas din ng isang sword net sa pagtatangkang ganap na protektahan ang kanyang sarili, na parabang nakalimutan niya kaagad na ang kanyang cultivation level ay mas masahol pa kaysa sa kanyang kalaban at hindi siya makakalaban ng direkta. Idiot! Lihim na nagmura si Bai Feifei, iniisip na tama siyang maghintay hanggang sa wakas para gamitin ang Tianyin Step. Halatang nabigla si Ling Xiao, at sapat na iyon. Pagkatapos, pinagpag niya ang mahabang espada sa kanyang kamay at direktang tumusok sa magkakaugnay na sword network ng Thunder Shadow Sword ni Ling Xiao. Sa antas ng kanyang cultivation, hindi siya natatakot na harapin si Ling Xiao ng direkta. Nang makitang ang mahabang espada ay malapit nang makalusot sa lambat ng espada at sasaksakin si Ling Xiao. Si Bai Feifei ay natakot nang marinig ang pagtawa ni Ling Xiao. Medyo mayabang ang tawa, hindi maganda. Ang intuition ng babae ay nagsabi kay Bai Feifei na siya ay nahulog sa isang bitag. Ngunit wala siyang ideya kung ano ang plano. Maaari ba itong isa pang clone? Imposible, tiyak na ito ang totoong tao. Stupid na babae, tumingin ka sa paligid mo. Muling tumunog ang malamig na boses ni Ling Xiao. Bago pa magkaroon ng oras si Bai Feifei na tingnan ang kanyang paligid, biglang tumunog ang dagandong ng mga mababangas na hayop mula sa yugto ng kompetisyon. Para bang hindi mabilang na mga hayop ang umiiyak, at ang tunog na magkasama ay sapat na upang tuluyang gumuho ang mga tao. Pagkatapos, nakakita si Bai Feifei ng hindi kapanipaniwalang eksena. Hindi mabilang na mabangis na hayop,
halimaw, mabangis na hayop, at masasamang hayop ang sumugod sa kanya mula sa paligid ng entablado ng kompetisyon. Gusto niyang tumakas, ngunit hindi makagalaw ang kanyang katawan, na parabang nakakulong ito ng kung ano. Hindi ko na-set up ang 10,000 Beasts Blood Refining Array nang walang kabuluhan. Ngayon ay oras na para gamitin ito. Lihim ng inisyon ni Ling Xiao. Wala siyang intensyon na harapin si Bai Feifei sa labanang ito, gusto lang niyang manalo, para magawa niya ang lahat ng kailangan niya, at wala siyang pakialam kung paano niya ito ginawa o kung ano ang ginawa niya. Sa mga mata ng mga manunood, halatang sasalakayin ni Bai Feifei si Ling Xiao sa oras na ito, ngunit biglang huminto, at pagkatapos ay ibinato ang mahabang espada sa kanyang kamay sa lupa, hawak ang kanyang ulo at sumisigaw sa sakit. Hindi nila maintindihan ang nangyayari. Dahil hindi nila makita ang ilusyon ng 10,000 Beasts Blood Refining Formation. Feifei, sobrang binaygo mo ako. Nang tiyak na mananalo si Ling Xiao sa round na ito, biglang sinabi ni Taishan tutor Chang Yali. Ang kanyang boses ay tila sinisisi si Bai Feifei, ngunit sa katunayan ay ginagamit niya ang kanyang malakas na kapangyarihan ng kaluluwa upang sirain ang ilusyon na nilikha ni Ling Xiao. Sa sandaling iyon, nagising si Bai Feifei mula sa guni-guni, nagulat siya at nagalit, at naiinis na paulit-ulit siyang nahulog sa bitag ni Ling Xiao. Galit sa katusuhan ni Ling Xiao. Sa tulong ng Supreme Master, nakaahon siya sa mahirap na kalagayan, itinaas ang kanyang kamay, at ang Demonic Sound Sword ay automatikong bumalik sa kanyang kamay. Pagkatapos, desperadong iwinagayway niya ang espada, at ang buong katawan niya ay nababalot ng isang layer ng musical notes, na parang nabuo ang isang protective wall na binubuo ng musical notes. Ngunit si Ling Xiao ay nasa problema. Ang ilusyon ng 10,000 Beasts Blood Refining Formation ay binasag ni Chang Yali, ang Supreme Master. Siya mismo ay inatake din ng kaluluwa sa parehong oras. Ito ay ang pag-atake ng kaluluwa ng isang master sa Cave Heaven Realm. Tumalsik talaga siya ng isang bibig ng dugo. Niloko ko si Chang Yuli nang tiyuhin mo. Bilang pinakamataas na pinuno, napakawalan mo. Walang anumang pag-aalinlangan, sinigawan ni Ling Xiao si Chang Yuli. Noong una ay inakala ni Chang Yali na tutulungan niya si Bai Feifei at hindi siya maglalakas loob na magsabi ng kahit ano kahit na si Ling Xiao ay nakaranas ng isang nakatagong pagkawala. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na si Ling Xiao ay napakatapang na wala siyang pakialam kung sino ka at siya ay di ko alam kung ano ang sasabihin. Hide and talk. Sa sandaling iyon, namula ang matandang mukha ni Chang Yali. Ikaw na matanda, matagal ka nang nabuhay, at hindi mo inaasahang inatake ang isang junior. Buti na lang at hindi ka pinuno ng Yuho sect, kung hindi, wala talagang future ang Yuho sect. Galit pa rin si Ling Xiao. Anyway, kung gusto ni Bai Feifei na magising ng buo mula sa guni-guni, hindi ito magiging posible sa maikling panahon. Ikaw na makasalanan, bakit mo ako kinakausap? Matagal nang nawala ang katahimikan ni Chang Yali at napatayo sa galit. Ang aking mga ninuno ay mula sa ika-18 henerasyon. Walang hiyang matandang lalaki. Nakakahiya sa iyong mga ninuno. Walang hiya at kasuklam-suklam. Nakakahiya. Panipi. Nananatili pa rin ang galit ni Ling Xiao. Chang Yaoying, ito ay isang mabuting disipulo para sa iyo. Bilang Supreme Headmaster, si Chang Yali ay hindi maaaring magpatuloy sa pakikipagtalo kay Ling Xiao, kaya itinuro niya ang kanyang daliri sa punong guro na si Chang Yaoying. Master, mali ang sinabi mo. Kung ang mga nakababatang henerasyon ay nag-aaway, hindi maganda kung tayo, bilang mga nakatatanda, ay makialam dito. Medyo sobra-sobra ang sinabi niya, ngunit naiintindihan ng isang bata na maging ganoon, galit. Bagamat si Chang Yaoying siya ang pinakamatandang disipulo ni Chang Yali, ngunit siya rin ang punong guro ng Yuho sect. Alam na alam niya kung ano ang kinakatawa ni Ling Xiao at hinding-hindi niya paprotektahan ang kanyang Panginoon dahil sa bagay na ito, kung hindi, ang kanyang posisyon bilang punong guro ay maaaring hindi matatag. Isa pa, hindi masyadong maganda ang relasyon niya sa kanyang amo. Naputol na ang awayan dahil sa kompetisyon para sa posisyon ng punong guro. Bilang karagdagan, si Ling Xiao ay may suporta kay Yuno sa likod niya, kaya kahit na hindi niya bigyan ng mukha si Ling Xiao, kailangan pa rin niyang bigyan ng mukha si Yuno. Siyempre, ang pinakamahalaga ay naramdaman din niya na sobra na ang ginawa ng kanyang amo.
Si Bai Feifei ay ginahasa ni Ling Xiao, at tinulungan mo pa rin siya. Hindi ka takatakang pinagalitan siya. Karapat-dapat ka. Hindi mo gagawin ito, tama. Kung gayon, ako mismo ang gagawa, matandang babae. Inutusan ni Chang Yoli si Chang Yaoying na lumipat, at galit na inilabas ang kanyang malakas na tunay na enerhiya, sinusubukang patayin si Ling Xiao sa pamamagitan ng martial arts formation. Siya ay isang master ng Cave Heaven Realm, at ang pagdurog kay Ling Xiao hanggang sa mamatay ay parang langgam. Ngunit hindi niya naisip kung bakit matapang na makipagtalo sa kanya si Ling Xiao. Kung hindi umaasa sa kanya, magiging hanggal kaya si Ling Xiao. Siyempre hindi. Sa katunayan, napansin na ni Ling Xiao na pumunta si Yoff sa eksena para panoorin ang labanan, at galit na galit siya sa palihim na pag-atake ni Chang Yoli sa kanya. Ngayon si Chang Yuli ay talagang may intensyong pumatay, kaya paanong hindi aaksyon si Yuno? Upang maibalik ito ng 10,000 hakbang, kahit na talagang hindi makakilos si Yuno, kailangan lang ni Ling Xiao na bumaling sa Yuhua sect. Siya, si Chang Yoli, ay malakas. Ngunit siya ay isang baguhan lamang sa mga porma sayon. Si Ling Xiao ay bihasa sa karamihan ng mga porma sayon ng Yuhua sect. Madali para sa kanya na makatakas at abusuhin ang Yuhua sect. Chang Yoli, napakahusay mo. Nang nag-iisip si Ling Xiao kung ano ang susunod na gagawin, sa wakas ay nagsalita si Yunu, at sa parehong oras, isang mas malakas na aura ang sumugod kay Chang Yoli. Ang marangal na Supreme Headmaster ay direktang lumuhod sa harap ng halos lahat ng tao sa buong sekta, na ang kanyang puting buhok ay nakakalat na parang baliw. Your Highness Yoff. Mapatla at walang dugo ang mukha ni Chang Yoli. May ginawa siyang mali sa simula, si Yoff ang kumilos para mapatalsik siya bilang punong guro at suportahan si Chang Yaoying. Matapos ang napakaraming taon, halos nakalimutan na ni Chang Yoli kung gaano katakot ang Moon Girl. Ngunit ngayon, muling lumitaw ang nakakatakot na babaeng ito, para lamang sa isang panlabas na disipulo. Malapit na siyang mag-collapse. Minsan kong sinabi na si Ling Xiao ang alagad na gusto kong tanggapin. Sinumang maglakas loob na saktan siya ay laban sa akin. Hindi mo ba alam? Sa oras na ito, si Yoff ay malamig at maringal, kaya halos lahat ng matataas na pinuno ng Yuhua sekta nanginginig silang lahat. Hindi ko talaga alam, patawarin mo ako. Nakaramdam ng inis si Chang Yoli. Hindi niya talaga alam ang tungkol dito. Kung hindi, hindi mangyayari ang nangyari ngayon. Dahil sa napakaraming taon mong inaasal ang sarili mo, hindi kita papatayin. Ipagpatuloy mo lang ang pagiging Supreme Headmaster mo. Huwag kang makialam sa mga gawain ng sekta sa hinaharap, kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Malamig na ngumuso si Yuno. Sinusunod ko ang aking mga utos. Kinagat ni Chang Yoli ang kanyang mga ngipin, nakaramdam ng labis na takot ngunit labis ding hinanakit. Yuno, ang babaeng ito ay talagang pinahiya siya ng 2 beses at ginawa siyang mahulog mula sa mga ulap patungo sa kailaliman. Kailangan niyang humanap ng paraan para tapakan ang babaeng ito sa ilalim ng kanyang mga paa. Kahit na nangangahulugan ito ng pagtataksil sa Yuhua sect, hindi siya magdadalawang isip. Hindi siya pinansin ni Yoff, ngunit tumingin kay Ling Xiao at Bai Feifei sa ibaba at sinabing, hindi pa tapos ang labanan ninyong dalawa. Ituloy mo na, wala nang makikialam pa. Salamat, kamahalan Yoff, sa pagsasalita mo. Panipi. Ngumiti si Ling Xiao, pagkatapos ay tumalikod upang tingnan si Bai Feifei. Naka-recover na si Bai Feifei mula sa ilusyon ng 10,000 Beasts Blood Refining Array at nakatutok muli sa pakikipaglaban. Hindi siya nasisiyahan sa pagtuturo ni Yoff sa kanyang master. Bagamat hindi siya nang ahas na magsabi ng anuman kay Yuno, talagang naglakas loob siyang turuan ng leksyon si Ling Xiao. Senior sister, ang swerte mo talaga. Kung hindi ka tinulungan ng matandang iyon, natalo ka na. Nakangiting sabi ni Ling Xiao. Kung maglakas loob kang maging walang galang sa Supreme Master, hinding-hindi kita patatawarin. Panandali ang hindi sinasadya. Sabi ni Bai Feifei na may malamig na nguso. Haha, hindi mo ba napansin saglit? Medyo matagal din ang laban nating dalawa. Medyo nalungkot yata yung mga nanunood sa laban. Sabi ko tapos na. Kahit na ang Supreme Elder ay walang silbi na tulungan ka. Mahinahon pa ring sabi ni Ling Xiao.
Hindi alam ni Bai Feifei kung ano ang pinagkakatiwalaan ni Ling Xiao, at medyo hindi siya mapalagay. Nakaramdam siya ng labis na kahihiyan na ang marangal na half-step Heavenly Lord ay magiging ganito kapag kaharap ang isang mandirigma sa maagang yugto ng ika-6 na antas ng Transcendent Realm. At galit na galit. Kung hindi dahil sa martial arts formation, naniniwala siyang kaya niyang patayin si Ling Xiao sa isang galaw lang. Ikaw na mayabang na munting bastard, pinalampas mo ang pagkakataon ngayon lang. Hindi ka na magkakaroon ng isa pang pagkakataon para patayin ako. Sinikap ni Bai Feifei ang kanyang makakaya na pakalmayan ang sarili. Ang pangungusap na ito ay talagang para lamang aliwin ang sarili. Oh, talaga? Hindi mo ba alam na ang buhay mo ay nasa kamay ng aking nakababatang kapatid? Ang mga salita ni Ling Xiao ay nagulat kay Bai Feifei at sa mga manunood. Anong nangyayari? Si Ling Xiao ay hindi mukhang isang taong nagsasalita ng walang kaparirikan. I guess it's a bluff. Anyway, wala akong nakita. I really can't see through ito. Nagsimula muli ang talakayan, at tila bawat galaw ni Ling Xiao ay magdudulot ng matinding kaguluhan. Ha, sabi mo kinokontrol mo ang buhay at kamatayan ko. Katangahang pahayag iyon. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa iyo kung sasabihin mo iyon? Mabilis na bumalik sa normal si Bai Feifei pagkatapos ng ilang sandali ng pagkagulat at hindi napigil ang tumawa ng malakas, ngumiti. Akala niya ay nalantad niya ang pagsasabuatan ni Ling Xiao. Gayunpaman, ang mga sumunod na salita ni Ling Xiao ay halos nawalan siya ng malay. Senior sister, hindi mo ba napansin kung anong mga pagbabago ang nangyari sa iyong katawan? Mahinang tanong ni Ling Xiao. Pagbabago? Anong pagbabago? Huwag kang magsalita ng walang kaparirikan. Sisigot na sana si Bai Feifei, ngunit biglang nagbago ang kanyang mukha. Bagamat sinabi niyang hindi siya naniniwala kay Ling Xiao, sinuri pa rin niya ang kanyang katawan at nalaman na ang kanyang tunay na enerhiya ay nauubos sa napakabilis na bilis. Hindi lang iyon, may mga kakaibang berdeng spot na lumitaw sa kanyang katawan. Ikaw, anong ginawa mo sa akin? Paano ka naging napakasama at napakasama? Gulat na sigaw ni Bai Feifei. Ang lahat ay nalilito at hindi alam kung ano ang nangyayari kay Bai Feifei. Haha, wala naman talaga. Isa lang itong plague bone formation, na naka-embed sa competition platform formation. Nakangiting sabi ni Ling Xiao. Napaka-relax ng tagapagsalita, ngunit nabigla ang mga nakikinig. Lalo na si Shangguan Lei, isa siyang kakilakilabot na tao na sumubok sa plague bone transformation formation. Napaka-bisyo ng batang ito. Hindi napigilan ni Elder Jean na sabihin. Mali ang mga salita ni Elder Jean. Ang Plague Bone Formation ay isang kakilakilabot na porma sayon na naimbento ng Plague Demon. Kung talagang mabisyo si Ling Xiao, maaari niyang patayin si Bai Feifei, ngunit hindi niya ginawa iyon, na nagpapakita na ang batang ito ay pa rin mabait. Oo. Sagot ni Jinguang Chanzhen. Sa totoo lang, mali talaga siya. Ang dahilan kung bakit hindi pinatay ni Ling Xiao si Bai Feifei ay dahil lang sa gusto niyang ipahiya si Master Bai Yun. Kung hindi, base sa ugali ng babaeng ito sa kanya, natukso sana siyang patayin siya, matagal na ang nakalipas. Ang porma sayon na ginamit mo ay malamang na hindi gaanong mas malakas. Sabi ni Bai Feifei, na sinusubukang gamitin ang kanyang tunay na enerhiya upang pilitin ang lason na lumabas sa kanyang katawan. Tama, dahil wala akong lahat ng mga materyales, maaari lang akong mag-set up ng isang pinasimpleng bersyon ng pagbuo ng buto ng salot. Kung matutuklasan ito ni Senior Sister Bai ng maaga, maaaring maayos ito. Kung hindi ka nasugatan o dumudugo, hindi ito dapat maging isang malaking problema. Ngumiti si Ling Xiao at sinabi, ngunit kalahating oras na ang lumipas mula noong labanan. Ang iyong lason ay pumasok sa iyong katawan mula sa iyong sugat, at na-activate mo ang isang malaking halaga ng totoong enerhiya, na naging sanhi ng toxin na mas mabilis na magkabisa. Hindi ako naniniwala. Kung gayon, maaaring subukan ng Senior Sister na muling magpakalat ng totoong enerhiya, ginagarantiyahan kung hindi ka na makakatayo. Natural na tumanggi si Bai Feifei na maniwala sa mga salita ni Ling Xiao, ngunit sa sandaling nailipat niya ang totoong enerhiya, natuklasan niya na ang lason ay tumagos ng malalim sa bone marrow. Sa kabutihang palad, siya ay isang half-step Heavenly Lord.
Kung ang kanyang paglilinang ay naging mas mahina, siya ay nakahandusay sa lupa at hindi makagalaw ngayon. Ikaw, bigyan mo ako ng antidote dali. Nag-aalala si Bai Feifei. Huwag kang mag-alala, gaya ng sinabi ni Jinguang Chanzhen, natural na hindi ko kikitil ang buhay mo, Senior Sister, ngunit napakasimpleng hanapin ang panlunas, aminin mo lang ang pagkatalo. Nakangiting sabi ni Ling Xiao. Tuldok. Ikaw ay maling akala. Galit na galit si Bai Feifei. Well, kung ganoon, gugulin na lang natin ito. Anyway, tiyak na hindi ako, si Ling Xiao, ang magiging malas sa huli. Nagkibit balikat si Ling Xiao at nakangiting tumayo roon. Tuldok. Halatang matatalo mo ako, bakit hindi mo na lang gawin? Galit na sabi ni Bai Feifei. Sok, sok, sok. Ang mga salita ni Senior Sister Bai ay talagang hindi propesyonal. Kung sasalakayin kita ngayon, hindi ba nangangahulugan iyon na sinasamantala ko ang panganib ng iba? Nakangiting sabi ni Ling Xiao, at, saka, gusto ko lang, to see you so arrogant. Ibinaon ng babae ang marangal na ulong iyon sa harapan ko. Panipi. Sinabi niya, holy crap, talagang sinabi niya. Mga disipulo sa kanila, kakaunti ang mga taong nag-iisip tulad ni Ling Xiao. Sa pagtingin sa mga babaeng disipulong iyon na minamaliit sila, lahat sila ay magkakaroon ng ganitong kaisipan. Nakakalungkot na pinagnanasaan lang nila ito sa kanilang isipan, ngunit hayagang ginawa ito ni Ling Xiao at kinukumpleto ito ng hakbang-hakbang. Hindi ako aamin ng pagkatalo, kahit hanggang sa kamatayan. Sigaw ni Bai Feifei sa pangungusap na ito sa ilalim ng kanyang mabangis na mukha. Huwag kang mag-alala, hindi ka papatayin ng lason ng salot na ito. Dahan-dahan itong sisirain ang bawat pulgada ng iyong balat, bitik ang makinis mong balat, at sa huli ay magiging isang napakapangit na babae. Ngumiti si Ling Xiao. Ngumiti siya at sinabing, pagkatapos. Ay, sisirain din ito ang iyong martial art areas, na nagiging sanhi ng unti-unting pagkasira ng iyong siyam na martial art areas, at kalaunan ay mawawala ang lahat ng iyong paglilinang at magiging isang walang kwentang tao. Ngunit hindi ka mamamatay, at hindi mo ito magagawa kahit na gusto mo, Tuldok. Dahil may kaluluwa ang ganitong klase ng lason na salot, mapipigilan ka niyan. Well, anong tawag doon? Ang tawag dyan hindi mabuhay, hindi mamamatay, di ba? Panipi. Hindi. Ayoko. Ayaw ko, pakiusap, bigyan mo ako ng panlunas, suko na ako. Napaluhod si Bai Feifei. Maaaring hindi siya natatakot sa kamatayan, dahil pagkatapos na ma-brainwash, halatang hindi siya takot sa kamatayan. Ngunit bilang isang babae, higit siyang natatakot na ang maladiwata niyang kagandahan ay maging sobrang pangit. Bilang isang mandirigma, ang pinakakinatatakutan niya ay mawala ang lahat ng kanyang kultibasyon at maging isang walang kwentang tao. Alam niya na kung dumating ang oras na iyon, wala siyang lugar sa Yuho sect, at kahit ang kanyang amo na si Chang Yoli ay direktang iiwanan siya. Kaya dapat aminin niya ang pagkatalo niya. Ngunit hindi niya pababayaan si Ling Xiao, kailangan niyang patayin si Ling Xiao. Pagkatapos bigyan siya ni Ling Xiao ng antidote, papatayin niya si Ling Xiao. Haha, tama. Kung aaminin mo ang iyong pagkatalo, walang mangyayari. Ngumiti si Ling Xiao at binato ang isang paper bag kay Bai Feifei, na naglalaman ng ilang mga table tasks. Tiningnan ito ni Bai Feifei at nilunok ito ng walang pag-aalinlangan. Master Tai Xiang, nanalo na si Ling Xiao sa laban na ito. Nabibilang pa ba ang dati nating taya? Tumingin si Jinguang Chanzhen kay Chang Yoli at nakangiting nagtanong. Ikaw ba ang uri ng tao na bumabalik sa iyong salita? Sabihin mo sa akin, ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Tanong ni Tai Xiang tutor na si Chang Yoli. Kung may gustong pumatay kay Ling Xiao, mangyaring patayin siya. Ito ang aking kahilingan. Si Jinguang Chanzhen ay nag-isip tungkol sa maraming kahilingan, ngunit sa huli, pagkatapos ng maraming pag-iisip, tumaya pa rin siya kay Ling Xiao. Naniniwala siya na hanggat maaaring lumaki si Ling Xiao, ang kanyang disipulong si Leng Hao ay tiyak na mapapalaki rin, at siya mismo ay magkakaroon ng mas mataas na katayuan sa Yuho sect sa hinaharap. Ano ang kahilingang ito? Natigilan si Chang Yoli. Nag-isip siya ng maraming posibilidad, ngunit hindi niya inisip ang isang ito. Ano ang gustong gawin nitong Jinguang Chanzhen?
Ito ba ay upang pabor sa Yuno? Tumangging sumang-ayon ang Supreme Master. Tanong ni Jinguang Chanzan. Ito ay isang maliit na bagay lamang, ngunit ako ay naglilinang sa sekta sa buong taon. Kung siya ay lumabas at masaktan, mahihirapan akong gumawa ng anumang bagay. Malamig na ngumuso si Chang Yali, at ikaw hindi mo ako maaaring hayaang protektahan ko siya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, tama ba? Panipi. Simple lang. Kailangan lang siyang protektahan ng Supreme Master hanggang sa ma-promote si Ling Xiao sa kaharian ng langit at mga tao. Panipi. Naramdaman ni Jinguang Chanzan na hindi niya masyadong maitulak ang matandang babae, kaya napaatras siya. Kung tungkol kay Ling Xiao na nakatagpo ng gulo sa labas, tutulong kaming mahanap ang pagkakakilanlan ng mamamatay tao. Kailangan mo lang kumilos kapag ang darating ang oras. Panipi. Okay. Napatingin si Chang Yali sa mapalad na ulap sa kalangitan. Pagkatapos ng lahat, natatakot pa rin siya kay Yuno, kung hindi, baka hindi siya pumayag sa kahilingang ito. Sa yugto ng kompetisyon, si Bai Feifei ay ganap na natulala. Dati niyang naisip na patayin si Ling Xiao pagkatapos uminom ng antidote, ngunit ngayon, pumayag talaga ang kanyang amo sa ganoong kahilingan. Hindi ba't kapag kumilos na siya, papatayin siya ni Master? Hindi ganyan. Kahit na hindi masaya si Bai Feifei sa kanyang puso, hindi siya nang ahas na kumilos ngayon. Dahil gusto rin ni Ling Xiao na lumahok sa seremonya ng pag-akyat sa tore, pagkatapos ay patayin siya sa seremonya ng pag-akyat sa tore. May plano si Bai Feifei. Tumingin si Ling Xiao sa babaeng nasa harapan niya at palihim ng inisyan, mas mabuting huwag muna akong subukang harapin, kung hindi, ang antidote na ibinigay sa iyo ay magiging mas malakas na lason, kaya ingatan mo ang iyong sarili. Alam ni Ling Xiao na lubusan siyang kinasusuklaman ni Bai Feifei, kaya paanong hindi siya mag-iingat? Nakakalungkot na sa utak ng tanggang babaeng iyon na si Bai Feifei, malamang na hindi niya ito naisip, at talagang tinuturing niyang mga tanga ang iba. Ling Xiao. Pagkatapos ng kompetisyon, sumibol ang mga panatikong sigaw sa eksena. Tinalo ni Ling Xiao si Bai Feifei. Tinalo ng isang mandirigma sa unang yugto ng ika-6 na antas ng Extraordinary Realm ang Half-Step Heavenly Lord. Nagdulot ito ng malaking tugon sa mga disipulo ng Yuehua sect, at biglang naging pinakasikat si Ling Xiao. Siyempre, lihim na pinagalitan ng ilang tao si Ling Xiao dahil sa pagiging kasuklam-suklam at walang hiya, at gumagamit ng ilang walang prinsipyong paraan upang manalo sa laro. Ngunit ang gayong mga tunog ay mabilis na nalunod ng mga tagay. Matapos talunin ni Ling Xiao si Bai Feifei, natapos ang mga pagsubok. Pagkatapos ng ilang higit pang mga laban, ang huling 40 pwesto ay napili sa wakas. Kasama ang 10 seed player, mayroong kabuuang 50 tao, at lahat sila ay kwalipikadong pumasok sa Yuehua Pagoda. Sa mga taong kilala ni Ling Xiao, kabilang sina Dai Yulang, Zhao Ji, Shang Guanlei, Leng Hao, Ming Tian, Bai Feifei, Wu Yang, at Qin Wu, lahat sila ay matagumpay na naging kwalipikado. Siyempre, kailangan talagang tumulong ni Zhao Ji ng palihim dahil kay Ling Xiao, kung hindi, naalis na siya. Dahil dito, lalo niyang hinangaan at iginalang si Ling Xiao. Sa iba pang 10 seeded na manlalaro, 2 lang ang kilala ni Ling Xiao, sina Shen Tianlin at Tan Tai Lingze. Ang gulo, hindi masyadong maganda ang relasyon nila ng 2 taong ito. Gayunpaman, bahagyang sumimangot si Ling Xiao at tumigil sa pag-iisip tungkol dito. Sinaktan pa niya si Bai Feifei. Ang 2 taong ito ay mas mahina kaysa kay Bai Feifei. Ano ang kinakatakutan mo? Sa karamihan, kailangan mo lang mag-ingat pagkatapos makapasok sa Yuehua Pagoda. Siyempre, kota lang ang kota. Kahit 50 tao ang may pagkakataong makapasok sa Yuehua Pagoda, sa huli, hindi ko alam kung ilan ba talaga ang makikinabang sa Yuehua Pagoda. Natatakot ako na hindi hihigit sa 10. Sa susunod na 3 araw, gagawin ng sekta ang pagdiriwang ng pista ng buwan. Ang 50 sa inyo ay makapagpahinga ng mabuti at makapaghanda. Sa umaga ng ika-4 na araw, muli tayong magtitipon dito. Kung sino man ang huli, mangyaring huwag makilahok sa seremonya ng pag-akyat ng tore. Ang marilag at malamig na boses ng pinuno ng Yuehua sect na si Chang Yaoying ay umalangaw-ngaw sa buong audience.
Bilang pinuno ng sekta, kailangan mo talagang magkaroon ng ganoong tiyak na momentum, kung hindi, hindi mo makokontrol ang mga tao. Pagkasabi nito, sunod-sunod na umalis ang malalakas na aura. Tapos na ang qualifying competition. Natural, may mga taong masaya at may mga malungkot. Ang ilan sa mga hindi nakakuha ng kwalipikasyon ay mukhang malungkot, at ang ilan ay napaiyak pa nga. Dahil alam nila na mas maaga silang lumahok sa seremonya ng pag-akyat sa tore, mas mauuna pa sila sa ibang mga alagad. Senior Brother Ling, hindi ako makapagpasalamat sa iyong kabaitan. Kung hindi dahil sa iyo, tiyak na hindi ko makukuha ang pagkakataong ito. Pakiramdam ni Zhao Ji, parang nananaginip siya. Sa lahat ng 50 tao, ang kanyang paglilinang ay ang pinakamasama. Kahit na sa mga natanggal, marami ang mas mahusay kaysa sa kanya sa paglilinang. Pero pumasa talaga siya. Siyempre, bilang karagdagan sa kanyang mga pagsisikap, ang mas mahalaga ay ang tulong ni Ling Xiao. Kung hindi dahil kay Ling Xiao, naisip niyang imposibleng maabot ang dulo. Ang pakikipagkaibigan kay Ling Xiao ay ang pinakamatalinong bagay na nagawa niya mula noong siya ay isilang. Bagamat nagkaroon siya ng ilang mga salungatan kay Ling Xiao noong una siyang sumapi sa sekta, sa kabutihang palad, bilang miyembro ng maharlikang pamilya, bilang isang matalinong tao na may layuning magmana ng trono. Marunong niyang pinili na huwag paigtingin ang mga salungatan na ito, at unti-unting lumalapit kay Ling Xiao. Bagamat hindi sila maituturing na life and death friends ngayon, siguradong maituturing silang mabuting magkaibigan. Kung hindi siya lihim na tinuruan ni Ling Xiao ng martial arts at binigyan siya ng mga lihim ng martial arts, wala talaga siya kung nasaan siya ngayon. Bilang karagdagan, sa kompetisyon ngayon, halatang may nagtatarget sa kanya, ngunit nalutas ito ni Ling Xiao. Ang ganitong uri ng kabaitan ay hindi maipahayag ng malinaw sa mga salita, maaalala niya ito sa kanyang puso. Bagamat mayroon din siyang master, at ang master na ito ay si Tianyan Chanzhen, ang master ng Inner Gate Hall, ang kanyang imperial uncle. Gayunpaman, masyadong maraming disipulo si Tianyan Chanzhen, kaya imposibleng mag-concentrate sa pagtuturo sa kanya ng martial arts. Si Ling Xiao ay mas katulad ng kanyang master. Ang mga iniisip ni Dai Yulang ay talagang katulad ng kay Zhao Ji. Sa katunayan, ang kabaitan ni Ling Xiao sa kanya ay higit pa kaysa kay Zhao Ji. Noong siya ay nasa panlabas na sekta, ang kanyang martial spirit ay sapilitang nawasak, ngunit tinulungan siya ni Ling Xiao na maghayganti at binigyan siya ng mas malakas na martial spirit. Napangiti siya ng mapait sa kanyang puso, marahil sa pamamagitan lamang ng pag-aalay ng kanyang buhay kay Ling Xiao ay masusuklian niya ang kanyang kabaitan. Kasama nilang naglalakad si Zhao Si. Nakaramdam si Zhao Si ng matinding ayaw sa kanyang puso. Hindi niya maintindihan kung bakit si Ling Xiao, isang walang prinsipyong lalaki, ay lumalakas at lumakas, habang siya, isang mabait na tao, ay nadismaya ng maraming beses at halos mapatay pa ng isang taong tinulungan niya. Siya ay talagang kaina-hinala sa lipunan ngayon. Bumagsak ang pananaw sa buhay at sa mundong itinatag noon pa man. Siyempre, ang pinakainggit siguro ay si Ming Tian. Sa lugar ni Master Beiyan, nagawa pa rin niyang patatagin si Ling Xiao, ngunit ngayon, matatalo na ni Ling Xiao si Bai Feifei. Kahit na ang hanggal na babaeng iyon na si Bai Feifei ay masyadong hanggal ay ang pinakamalaking dahilan. Ngunit ang cultivation ni Ling Xiao ay talagang mas malakas kaysa sa kanya, na mahirap tanggapin ni Ming Tian. Ang matinding selos sa kanyang puso ay patuloy na nag-aalab, at ang kanyang mga mata ay naging pula ng dugo. Unang elder, sumasang-ayon ako sa iyong kahilingan at handa akong sundin ang iyong mga pagsasaayos at gawin ang bagay na iyon. Tumingin si Ming Tian kay Elder Jin at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Sigurado ka ba? Kapag ginawa mo iyon, mawawala ang iyong pagkatao, maaaring mawala pa ang iyong emosyon, at maging isang pag-iral na walang pinagkaiba sa isang mabangis na hayop. Tanong ni Elder Jin, na kinusot ang kanyang mga mata. Kahit na maging mabangis akong hayop, mas malakas ako kaysa sa kanya. Tumango si Ming Tian. Okay, ngayong nakapagpasya ka na, hayaan mo akong gawin ito. Pagkatapos maghiwalay kina Zhao Ji at Dai Yulang, pumunta si Ling Xiao kay Yang Danlin dahil sa mga usapin tungkol sa tower climbing ceremony. Hindi pa niya naiisip ang ilang detalye at kailangan niyang tanungin ang matandang hall master. Hahaha, ang galing mo.
Natalo mo pa ang babaeng iyon na si Bai Feifei. Pero kailangan mo ring bigyang pansin. Hindi makikita sa labas ang nangyayari sa loob ng Yuhua Pagoda. Tuldok. Nung una, tumawa siya, sobrang saya, pero biglang naging seryoso ang ekspresyon niya. Mr. Yang, huwag kang mag-alala tungkol dito. Kung si Bai Feifei ay masunurin at hindi nakikialam sa akin, walang mangyayari sa kanya. Kung hindi, kapag siya ay lumabas, siya ay magiging isang walang kwentang tao. Malamig na sabi ni Ling Xiao. Haha, anong pakulo ang ginamit ng anak mo sa kanya? Kalimutan mo na, hindi na kailangang sabihin ang mga detalye, basta't ligtas ka. Ngumiti siyang Danlin at sinabi, kung tama ang hula ko, nandito ka para sa mga detalye ng seremonya ng pag-akyat sa tore. Tanong, oo, ano ba talaga ang makakaharap mo sa seremonya ng pag-akyat sa tore? At paano malalaman ang mga resulta? Tanong ni Ling Xiao. Ang Moon Festival ay ginaganap taon-taon, at ang Pagoda Climbing Ceremony ay ginaganap din taon-taon. Dapat ay 3 beses nang lumahok siyang Danlin, kaya dapat niyang malaman ang ilan sa mga sikreto.